Ako ay ulila, ngunit tinulungan ng isang mayamang pamilya para makapagtapos ng pag-aaral at para makabayad ng utang. Ipinagpalit ko ang aking sarili sa isang mayamang heredera sa ilalim ng kontratang kailangan kong manatili sa tabi niya sa loob ng 5 taon ng walang dignidad at hangganan. Tulungan siyang makaahon sa pait ng kanyang nakaraan at bawiin ang loob ni Zhang Ruonan na matagal nang nanlamig matapos naming pirmahan ang kontrata. Sumabog ang kanyang labis na pagmamay-ari, ikinulong niya ako sa silid, at araw-araw ay ginagamit niya ang kanyang mapuputing paa upang yurakan ang aking mukha ng walang pakundangan. Habang lumilipas ang mga araw, lalong tumitindi ang kanyang pagkamkam sa akin. Kahit ang tingnan ko ang ibang babae ay hindi niya pinapayagan, kung susubukan kong suwayin ang kanyang utos, direktang isusubo niya ang kanyang mabahong paa. Sa aking bibig, araw-araw akong naghihintay, nag-aasam. Sa wakas ay dumating na ang huling araw ng aming kontrata. Alas 6 ng gabi, naghanda ako ng 6 na ulam at 1 sabaw. Bawat putahe ay maingat na niluto ayon sa panlasa ni Zhang Ruonan. Alas 7. Inihanda ko na ang tubig pampaligo, at naglagay pa ako ng mga rosas at incense na paborito ni Zhang Ruonan sa gilid. Alas 8, inilagay ko na ang tsinelas ni Zhang Ruonan sa may pintuan. Alas 9, bumukas ang pinto, nakauwi na si Zhang Ruonan. Sinalubong ko siya, kinuha ang kanyang coat, at inilagay ang tsinelas sa harap niya. Isinabit ko ang kanyang coat sa aparador at nagtanong, gusto mo bang maligo muna o kumain muna? Habang nakatingin sa kanyang cellphone, walang pakialam na sagot ni Zhang Ruonan, maligo muna. Lumipas ang kalahating oras sa orasan, lumabas si Zhang Ruonan mula sa banyo na nakasuot ng bathrobe. Habang pinatutuyo ang kanyang buhok, mabilis ko siyang inabutan ng pajama, at habang nagbibihis siya, pumunta ako sa kusina para ihanda ang mga pagkain kakainit lang. Para kay Zhang Ruonan, ang lahat ng ito ay normal na lang. Napakaganda ng mood niya ngayon, nakatingin lang siya sa cellphone, tila may kachat. Nang dumaan ako sa tabi niya habang naghahanda ng kubyertos, bahagya kong nasulyapan ang nakabukas na screen ng kanyang cellphone, at ang pangalang Annie, sa pinakataas. Ay agad na pumasok sa aking paningin, umiwas ako ng tingin at bumalik sa kusina. Biglang tumunog ang cellphone sa bulsa ko, kinuha ko ito at nakita ang pangalan ng ina ni Zhang. Sinagot ko ang tawag at narinig ko ang boses ng ina ni Zhang, Yonchen. Sigurado ka bang makikipaghiwalay ka kay Ruonan? Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan isang bulaklak ng epiphyllum ang tahimik na bumubukadkad. Pagkalipas ng mahabang katahimikan, mahina akong sumagot, Tita. Alam niyo naman, ang pagsasama namin ay dahil lamang sa kontratang iyon. Ngayong tapos na ang kontrata, at diborsyado na rin si Annie na bumalik na sa bansa, masaya siya nitong mga nakaraang araw. Hindi na rin niya ako kailangan. Bumuntong hininga ang ina ni Zhang sa kabilang linya at nanghihinayang na sinabi. Pinahirapan ka ng lubos nitong mga nakaraang taon, alam ko ang lahat ng pagdurusa mo. Inakala ko na sa loob ng maraming taon. Mamahalin ka rin niya dahil sa iyong pagsasakripisyo, ngunit hayaan na. Tutal nakabalik na si Annie, hindi na ako nag-aalala sa kanya. 5 taon ang nakalipas nang isuko mo ang pag-aaral sa ibang bansa para kay Ruonan. Kung gusto mo pa ring ituloy ngayon, matutulungan kitang ayusin ito. Nakatingin ako sa bulaklak ng epiphyllum na ganap ng bumuka. Sandaling nawala sa sarili ang aking mga mata. Sa loob ng 5 taon para kay Zhang Ruonan, masyadong tumigil ang buhay ko. Panahon na para magpatuloy. Kaya tumango ako, kung gayon salamat po. Ipaayos niyo na po, gusto ko nang umalis sa lalong madaling panahon. Matapos ibaba ang telepono. Ang bulaklak sa labas ng bintana ay tahimik na nalanta, gaya ng 5 taon kong pagsasama sa kanya. Mahirap lamang ang aking pamilya. Ang Zhang Group ang nagpondo sa aking pag-aaral kaya ako nagtagumpay at nakakuha pa ng tanging slot para sa exchange program sa ibang bansa. Bago umalis, nagtungo ako sa pamilya Zhang para magpasalamat. Hindi lang ako ang tinulungan ng mga Zhang, ngunit ako ang unang pumunta para magpasalamat. Ang ina ni Zhang na sana ay tatapusin lang ang usapan sa akin, ay napatingin ng mabuti sa akin. Matapos marinig ang pakay ko, nanahimik muna ang ina ni Zhang bago nagsalita. Kung gusto mo talagang gumanti ng utang na loob, gawin mo ang pabor na ito. Mula sa ina ni Zhang. Nalaman ko ang kwento ni na Zhang Ruonan at Annie. Sila ay parehong nagmula sa mayamang pamilya at lumaking magkasama. Alam ng lahat na mahal ni Zhang Ruonan si Annie, ngunit dahil sa sinabi ni Annie na gusto niya ng pag-ibig na dahan-dahan lang, patuloy siyang naghintay sa anino nito. Pagkatapos ng kolehiyo, nang handa na si Zhang Ruonan na magtapat, nakipagrelasyon na si Annie at umalis ng bansa. Habang humahabol si Zhang Ruonan sa airport ng gabing iyon, naaksidente siya sa daan. Nang magising siya, si Annie ay ikinasal na ng biglaan sa ibang bansa. Mula noon, nalulong siya sa alak. Ang dating matalinong dalaga ay naging miserable dahil sa pagdurusa. Sakto na dumating ako sa oras na yon. Kaya napagdesisyonan ng ina ni Zhang na ako ang gawing tulay para makausad si Zhang Ruonan sa kanyang nakaraan. Kaya para makabayad ng utang na loob,
Isinakripisyo ko ang pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa at pumirma ng 5 taong kontrata sa ina ni Zhang. Sa isang piging, sinadya kong makita si Zhang Ruonan, nagpanggap na nahulog ang loob sa kanya sa unang tingin at sinimulan ko siyang ligawan ng todo. Mula noon, nalaman ng buong Lupon na may lalaking baliw na baliw magmahal kay Zhang Ruonan sa kanyang tabi. Unti-unti ring nasanay si Zhang Ruonan sa aking kabutihan, ngunit hindi niya kailanman hakbangin ang susunod na yugto hanggang sa gabing iyon. Nagtaya siya at ang kanyang mga kaibigan sa isang cruise ship, kung sino sa mga dala nilang kasama ang tatalon sa dagat para kunin ang itinapon nilang singsing. Ibibigay sa kanya ang lupain sa hilaga ng lungsod. Alam kong ilang gabi na siyang hindi nakakatulog dahil sa kagustuhang makuha ang lupang iyon. Habang umatras ang lahat dahil sa malalaking alon, tumalon ako sa dagat ng walang pag-aalinlangan. Iyon ang unang beses na nawala sa sarili si Zhang Ruonan para sa akin. Niyakap niya ng mahigpit ang aking basang katawan, nanginginig sa takot, Su Yunchen. Magpakasal na tayo, susubukan kitang mahalin. Nang maglaon, nalaman ko. Ang pagpayag niyang magpakasal noong gabing iyon ay dahil lamang nag-post si Annie sa kanyang social media ng larawan nilang mag-asawa na naghahalikan sa ilalim ng aurora. Kahit pa ganoon, para matupad ang kontratang iyon at maalis si Annie sa kanyang puso. Ibinigay ko pa rin ang lahat para sa kanya, nagluto ako, at masipag na inasikaso ang gawaing bahay. Nang malaman ko na ang hiling niya noong bata pa siya ay makakita ng bulalakaw, ngunit hindi siya nadala ng kanyang mga magulang dahil sa pagiging abala sa trabaho. Gumugol ako ng kalahating taon para mahanap ang pinakamagandang lugar sa tuktok ng bundok para makita ito, ngunit noong gabing iyon, naghintay ako ng buong gabi pero hindi dumating si Zhang Ruonan. Nang maglaon, nalaman ko. Pinuntahan niya si Annie. Noong mga panahong iyon ay nagsisimula ng magkaroon ng problema ang pagsasama ni Annie at simula noon. Linggo-linggo siyang lumilipad sa ibang bansa, bitbit ang iba't ibang bago at kawili-wiling regalo. Inihahatid niya ito sa pintuan ni Annie para pasayahin siya, nang hindi man lang ito nalalaman ng lalaki. Nang bumalik si Annie sa bansa, para lang makita siya agad, nagmaneho siya ng mabilis at naaksidente. Binantayan ko siya ng 3 araw at 3 gabi nang walang tulog. Habang wala siyang malay, 900 at 99 beses niyang binanggit ang pangalan ni Annie habang nasa hospital bed siya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, panahon na para ako ay umalis. Mula ngayon, maaari na tayong magsimulang muli sa ating buhay. Sino ang kausap mo sa telepono? Nang makita niyang matagal na ako sa labas, tumayo si Zhang Ruonan at hinanap ako sa kusina at nakita niya akong nakatayo roon. Nakatitig lang sa aking telepono. Tumingin ako sa kanya at mahinahong sinabi, "Wala." Sa kalaliman ng gabi, habang naririnig ko ang mahinang paghinga ni Zhang Ruonan sa aking tabi. Nakadilat ang aking mga mata habang nakatingin sa kisame, hindi nakatulog ng buong gabi. Kinaumagahan, pagtingin sa pagkain kanluranin sa kanyang harap, napakunot ang noo ni Zhang Ruonan, alam mong hindi ko gusto ang pagkain kanluranin. Bakit mo ginagawa ang mga ito ngayon? Ibinaba ko ang aking paningin at kumuha ng isang pirasong stick gamit ang tinidor para isubo, dahan-dahan ko itong minuya. Nagsasanay lang para masanay sa panlasa. Mabuti na lang at hindi nag-isip ng malalim ang babae sa tapat ko at inilapag niya ang kanyang cellphone sa mesa. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakabantay, tila naghihintay ng mensahe mula sa kung sino. Hindi na kailangang magtanong. Alam ko kung sino ang hinihintay niya. Biglang umalinggaw ang kanyang telepono at agad niya itong dinampot. Mukhang may ipinadala si Annie na nagpasaya sa kanya, ang kanyang labi na dati ay malamig ay bahagyang kumurba pa itaas. Tahimik ko siyang pinagmasdan ng matagal bago ko inilabas ang diborsyong kasunduan na matagal ko nang inihanda. Mula noong pirmahan ko ang kontrata, inihahanda ko na ang sarili ko para sa sandaling ito, at ngayon, sa wakas ay malaya na ako. Zhang Ruonan, maghiwalay na tayo. Kalmado kong sinabi. Ang tono ko ay kasing walang bahala ng pag-uusap tungkol sa lagay ng panahon. Si Zhang Ruonan ay abalang-abala sa pakikipag-chat kay Annie. Hindi niya narinig ang sinabi ko at basta na lang tumugon, Hindi ako nagulat ng kahit kaunti, dahil sa loob ng 5 taon, ganyan na ang pakikitungo niya sa akin. Malayo ang loob. Ngayong nakabalik na si Annie sa bansa, pati ang huling bahagi ng atensyon niya sa akin. Ay bawi na rin niya. Binaliktad ko ang kasunduan sa huling pahina, at iniabot ito sa kanya kasama ang ballpen. Itinuro ko ang bahaging kailangang pirmahan mo rito. Engan. Abala siya sa pag-chat, hindi man lang tiningnan, isang kamay ang kumuha ng panulat para pumirma sa itinuro ko. Habang ang kabilang kamay ay patuloy pa ring nagtatype sa telepono. Inayos ko ang kasunduan. At nagpatuloy, Zhang Ruonan, pagkatapos ng 1 buwang cooling off period. Aalis na ako. Tumugon pa rin si Zhang Ruonan ng kailan bago ibinaba ang kubyertos at tumayo para umalis. Habang pinapanood ang kanyang pagtalikod, hindi ko napigilang tawagin siya, Zhang Ruonan. Alam mo ba kung ano ang sinabi ko kanina?
Huminto siya sa paglakad at lumingon sa akin nang may pagtataka. Hindi ba tungkol iyon sa pagpapadala ng mga gamit sa ampunan? Hindi ba't iyon din ang kontratang pinapirmahan mo sa akin kanina? Nabanggit mo na ang tungkol dito noong isang araw. Bakit? Napangisi ako sa aking sarili, ang kontrata para sa mga gamit ay noong nakaraang buwan ko pa siya pinapirmahan. Tama nga ako, wala siyang pakialam sa akin, at hindi niya talaga narinig ang sinabi ko. Pero hindi na rin mahalaga, hayaan na lang. Zhang Ruonan. Ganyan na lang, maging masaya ka na lang kasama si Anyi sa hinaharap. At pagkatapos, mumiti ako. Wala naman, kaninang hapon ay sumunod ako sa truck na naghahatid ng mga donasyon papunta sa orphanage. Pagkatapos kong mag-asikaso, pumunta ako sa opisina ng direktor para magpaalam. Inang direktor, pupunta na ako sa ibang bansa para mag-aral. Labis ang tuwa ng direktor nang marinig niya ito, dahil dati naman akong mahusay na estudyante sa fine arts. At matagal ko ring pinanghinayangan ang pagkakataong mag-abroad noon. Yonchen, napakagandang balita niyan. Masayang hinawakan ng direktor ang aking mga kamay, ngunit nang may maisip siya. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha, pero kung mag-aaral ka sa ibang bansa, hindi ba magkakalayo kayo ni Ruonan? Mahirap ang long-distance relationship. Tinignan ko ang mga batang masayang nagtatakbuhan sa malayo at umiling. Hindi kami magkakalayo, naghiwalay na kami. Natigilan ang direktor. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya ng malalim. Tama nga ang hinala ko noon, hindi tatagal ang pagsasama ninyong dalawa. Kung tunay kanyang mahal, bakit sa loob ng napakaraming taon ay hindi ka man lang niya sinamahang bumalik dito? Mabuti na ring naghiwalay kayo. Hinaplos niya ang aking balikat ng may pagkalinga at mahinang nagbigay ng pampalubag loob. Nakangiti ko ring niyakap ang direktor, nga po, ang gaan sa loob na naghiwalay na kami. Pagbalik ko mula sa orphanage, dumiretso ako sa itaas at pumasok sa closet para simulan ang pag-impake ng aking mga gamit. Doon ko lang napagtanto na kakaunti lang pala ang aking mga damit, pawang ang mga bigay lang ni Ginang Zhang noong bago pa lang kaming kasal. At ang asawa ko sa loob ng 5 taon ay hindi man lang naisipang bilhan ako kahit isang pirasong damit. Matapos ayusin ang aking mga gamit, dinala ko ang lahat ng mga regalong ibinigay ko kay Zhang Ruonan sa loob ng mga taong ito at ipinagbenta bilang basura sa mga nagdaang taon para lang mapasaya siya. Maingat akong naghanda ng maraming regalo para sa kanyang kaarawan, pero ni minsan ay hindi niya ito pinansin, ang mga regalong iyon ay nakatambak lang sa gilid. At napuno na ng makapal na alikabok. Habang pinapanood ko ang truck ng basura na papaalis, paakyat na sana ako sa villa. Nang makarinig ako ng busina sa aking likuran, lumingon ako, isang may batch ang nakahinto sa harap ko. Isang babaeng naka-red dress ang bumaba sa sasakyan, siya ang bayaw kong si Zhang Yao. Tiningnan ni Zhang Yao ang papalayong truck ng basura at humalakhak. Humarap siya sa akin at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Talagang galing sa mababang pamilya, pati mga karton ay ibinebenta pa. Hindi ko man lang siya pinansin at tumalikod na ako para maglakad palayo. Biglang nawala ang pangungutya sa mukha ni Zhang Yao. Hinarangan niya ako at hinawakan, Su Yonchen, bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinasabi ko sa'yo? Mula nang pumasok ako sa pamilya Zhang, palagi ko silang pinagsisilbihan ng mababa ang loob. At hindi ko siya kailanman tinitigan ng masama. Ngayon na naglakas loob akong gawin ito, agad na nag-alab ang galit sa dibdib ni Zhang Yao. Lumingon ako at inalis ang kamay niya, may bahid ng iritasyon sa aking mga mata, hindi talaga ako gusto ni Zhang Yao. Sa tingin niya ay hindi ako nararapat sa pamilya Zhang dahil sa aking katayuan. 5 taon na niya akong pinupuntirya mula nang ikasal kami, madalas niyang itinatapon ang almusal na inihanda ko. O kaya naman ay dudumihan ang mga damit na nilabhan ko, ngayong malaya na ako, ayaw ko nang magpakababa at magmakaawa pa. Balak pa sanang magwala ni Zhang Yao, ngunit may naalala siya at binigyan ako ng isang mapanuyang tingin. Mabuti pa ngang magbenta ka na lang ng mga karton, hindi mo pa ba alam? Bumalik na ang white moonlight ng kapatid ko. Ang lalaking ito na nangagaw ng pwesto ay sa wakas ay alis na. Pagkasabi nito, isang lalaking nakaputing polo ang bumaba mula sa kanyang likuran. Ito ang unang beses na nakita ko si Anyi, ang kanyang mga mata ay tila nagniningning, may malambot na itim na buhok na nakalugay. Maputi ang kanyang balat at ang suot niyang simpleng puting polo na walang anumang palamuti ay nagpapamalas ng kakaibang karisma. Ang 5 taon ng sira-sirang pagsasama namin ay tila walang iniwang marka sa kanya. Hindi katakatakang hindi siya makalimutan ni Zhang Ruonan sa loob ng maraming taon. Pagkarinig nito, lumapit si Anyi at hinila ang kamay ni Zhang Yao. Maamo ang kanyang boses, Yao Yao, huwag mong sabihin ang mga bagay na iyan tungkol kay Yixu. Siya ang iyong bayaw. Anong bayaw? Kuya Anyi. Sinabi ko na sa iyo sa loob ng sasakyan na mahal ka pa rin ng kapatid ko, hindi kanya malimutan sa loob ng maraming taon. Linggo-linggo siyang pumupunta sa ibang bansa para puntahan ka. Ang mga regalong iyon ay binili ng kapatid ko para sa iyo. Hindi mo pa ba nakikita ang nararamdaman niya para sa iyo? Pagkatapos sabihin ni Zhang Yao ang mga ito, inutusan niya ako, ano pang hinihintay mo?
Hindi mo pa ba dadalhin ang mga gamit ni Kuya Anyi sa loob? Pumayag na ang kapatid ko na dito manirahan si Kuya Anyi. Sinulyapan ko ang mga bagahe, hindi ko pinansin at tuloy-tuloy na naglakad papasok. Galit na napadyak si Zhang Yao sa likuran ko, sa huli ay ang driver na lang ang nagdala ng mga gamit papasok. Nang akma nang magagalit muli si Zhang Yao. Mabilis na pumasok si Zhang Ruonan mula sa labas, pagkakita niya kay Anyi na nakaupo sa sofa, nakahinga siya ng maluwag. At bumaling sa akin na nasa kabilang panig, hindi natirhan ang bahay ni Anyi sa loob ng maraming taon, kailangan itong ipaayos. Kaya mananatili muna siya rito sa atin ng ilang araw. Hindi ako nagsalita sa gitna ng katahimikan. Tumayo si Anyi na tila nasasaktan at puno ng pag-aalala ang mukha, Ruonan. Siguro ay aalis na lang ako, pagkatapos ng lahat, ito ang inyong tahanan, mukhang hindi natutuwa si Iksu. Agad na pinigilan siya ni Zhang Ruonan, hindi mo kailangang umalis, siya naman ay mapagbigay. Hindi siya magagalit sa ganitong kaliit na bagay. Tahimik na pinanood ang tagpong ito, sa wakas ay nagsalita na ako. May bahid ng ngiti ang aking mga labi, hindi naman talaga ako magagalit sa ganitong kaliit na bagay, Ginoong An. Tumira ka na lang ng maayos dito, tutal ang bahay na ito, sa kalaunan ay mapupunta rin kay Anyi. Sa takot na baka umalis pa si Anyi, agad na inutusan ni Zhang Ruonan ang mga katulong na dalhin ang mga gamit nito sa pinakamalaking guest room. Nakangising lumingon sa akin si Zhang Yao, sa pagkakataong ito, ano pa ang ginagawa mo riyan? Hindi ka pa ba magluluto ng hapunan? Tama nga pala, hindi kumakain ng maanghang si Kuya Anyi. Gawin mong malinamnam at hindi gaanong maanghang. Ang bahay na ito, kahit may mga katulong, ay nakasanayan ko nang ako lang ang nagluluto, dahil mataas ang pamantayan at mapili si Zhang Ruonan sa pagkain, kahit luto ng 5-star chef ay ayaw niyang kainin. Tanging ang luto ko lang ang kinakain niya kahit paano, ngunit kahit gaano ko pagbuhusan ng pagod, kaunti lang ang kinakain ni Zhang Ruonan. Minsan ay pumupunta rin si Zhang Yao para kumain, ngunit laging may reklamo habang kumakain. Sa sandaling ito, dahan-dahan akong umiling at sinabi ang 4 na salita na ikinagulat ng lahat, hindi ako makakapagluto. Pagkarinig sa aking pagtanggi, kusa akong tiningnan ni Zhang Ruonan sa kanyang alaala. Hindi ako kailanman sumuway sa sinuman sa pamilya nila, ito ang unang pagkakataon na tumanggi ako. Bubuka na sana ang kanyang bibig. Biglang namula ang mga mata ni Anyi sa tabi, kasalanan ko, hindi ko dapat pinilit na tumira rito. Tutal isa lang naman akong tagalabas, at hindi ko dapat hayaan na paglutuan ako ni Ginoong Xu. Pagkasabi nito, tatalikod na sana siya para umakyat at kunin ang kanyang gamit. Ngunit hinila siya ni Zhang Ruonan, walang kinalaman ang ganyan sayo. Pagkasabi nito ay tumingin siya sa akin, may diin ang tono, hindi ba sabi mo ay hindi ka galit? Ano naman ang ibig sabihin nito ngayon? Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay, ang aking hintuturo at palasingsingan ay may mga band-aid. Nasugatan ako, hindi ko pwedeng mabasa ang mga sugat ko sa loob ng ilang panahon. Sa katunayan, hindi naman talaga ako sugatan. Tapos na ang kontrata. Ayaw ko nang mag-aksaya ng panahon kay Zhang Ruonan, kaya sinadya kong maglagay ng mga band-aid. Ginawa kong dahilan ang sugat para tumanggi sa pagluluto, biglang tumahimik ang paligid. Noon ay ako lang ang gumagawa ng gawaing bahay. Ang mga katulong sa villa ay umaalis na kapag sumapit ang oras. Ngayon ay walang marunong magluto sa bahay maliban sa akin, kahit tawagin pa ang mga katulong. Ay masyado ng gabi. Hindi natuwa si Zhang Yao at kumunot ang noo, puno ng reklamo ang kanyang pananalita. Bakit hindi mo sinabi agad na sugatan ka? Sadya mo bang butumin kaming lahat? Lalapit pa sana siya para manisi. Agad siyang pinigilan ni Anyi sa tabi, Yaw, naalala mo ba noong nag-aaral pa tayo? Madalas tayong kumain sa labas, paano kung mag-hotpot na lang tayo ngayong gabi? Siyempre, hindi tatanggihan ni Zhang Ruonan ang hiling ni Anyi. Malambing ang tono, sige, isasama kita. Sa katunayan, nang umalis sila, isinama rin nila ako. Sa buong biyahe, habang nagmamaneho si Zhang Ruonan, nakikipagkwentuhan siya sa dalawa sa backseat tungkol sa noong high school sila at lalong natuwa si Anyi sa usapan. Paminsan-minsan ay nakikisali rin si Zhang Yao at kapag masaya ang napag-uusapan, hindi mapigilan ng tatlo na tumawa. Sa kalagitnaan ng tawanan, tila may naisip si Anyi at nakangiting tumingin sa akin na nasa passenger seat. Ginoong Xu, paumanhin, hindi naman namin sinasadya na baliwalain ka. Hindi ka lang kasi bahagi ng mga alaalang iyon. Ayos lang, hindi man ako bahagi ng mga alaalang iyon sa buhay nila sa hinaharap. Hindi na rin ako magiging bahagi pa. Tumugon ako at tahimik na ipinikit ang aking mga mata. Bihirang-bihira akong tingnan ni Zhang Ruonan at tila nakaramdam siya na parang nagbago ako. Pagkapark ng kotse, nagdahilan ako na pupunta lang sa banyo. Humugot ako ng malamig na tubig at ibinuhos sa aking mukha sa katumingala sa sarili sa salamin. Maamo ang aking mga mata at maputi ang balat, ngunit hindi nito maitago ang pagod sa aking mukha. Pareho kaming 5 taon sa aming mga relasyon, ngunit puno ng sigla ang mga mata ni Anyi, habang ako naman ay puno ng pagod.
Konting tiis pa, magiging malaya na ako ng tuluyan, ang sabi ko sa aking sarili. Pagbalik ko sa silid, nakapag-order na ang tatlo. Gusto nila ng sabaw na malinaw. Hindi kumakain ng karne si Anyi, kaya dagdagan ang gulay, maliban sa silantro. Habang nakatingin sa menu si Zhang Ruonan, bilin niya ito sa waiter. Kahit lumipas na ang napakaraming taon. Tandang-tanda pa rin niya ang panlasa ni Anyi. Yunchen, may bawal ka bang kainin? 5 taon na, ito ang unang beses na tinanong niya ang gusto ko. Naupo ako sa kabilang panig. Kumuha ng tissue at pinunasan ang aking mga pinggan. Kahit ano maliban sa seafood. Sa hotpot na ito, ang atensyon lang ni Zhang Ruonan ay nasa katabing si Anyi, hindi siya gaanong kumain. Sa halip ay patuloy lang siya sa paglalagay ng pagkain sa plato nito. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang nagkaroon ng pagtatalo sa katabing mesa. At kalaunan ay uminit ang sitwasyon hanggang sa nagkasakitan na, at ang ibang mga customer ay nagmamadaling umawat. Ngunit ang isa sa kanila ay mainit ang ulo at biglang binuhat ang kumukulong hotpot at itinapon ito sa kaaway. Agad na umiwas ang taong iyon at dahil sa maling pagkakataon, ang mainit na sabaw ay tumilapon patungo sa aming mesa. Sa gitna ng mga sigawan, humilig si Zhang Ruonan at hindi sinasadyang hinarangan si Anyi. Protektado sa kanyang mga bisig, hindi ako nakaiwas at nakita ko nang malapitan ang isang malaking palayo. Nang kumukulong sabaw ng hotpot na ibinuhos sa akin, Sa isang iglap, nabalot ang katawan ko ng sabaw ng hotpot, ang mapuputi kong braso ay biglang naging. Ang hapding parang libo-libong maliliit na karayom ang tumutusok sa buong katawan ko, sobrang sakit na hindi na ako makapagsalita. Sa gitna ng gulo, dali-daling binitawan ni Zhang Ruonan si Anyi at lumapit sa akin. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata, masakit ba? Ihahatid kita sa ospital, malamig ko siyang tinignan habang kumakalat ang sakit sa buong katawan ko. Kahit pinilit ko, hindi ako makapagsalita, Diyos ko, Anyi. Bakit ang lala ng sugat mo? Nang marinig ito ni Zhang Ruonan, agad na lumipat ang atensyon niya kay Anyi. Mas lalong nagpanik habang tumatakbo patungo sa kanya, nakita ko sa mapuputi niyang braso ang ilang patak ng mantika ng hotpot. Mukhang napakalala ng sitwasyon, binawi ni Anyi ang kanyang braso, habang namumula ang mga mata ay umiling siya. Ayos lang ako, mukhang mas malala ang lagay ni Mxu, dalhin mo muna siya sa ospital. Anong hindi malala, simula pagkabata ay alagang-alaga ka, konting gasgas lang ay nagrereklamo ka na ng buong araw. Ate, ano pang tinatayo-tayo mo, dalhin mo na agad si Anyi sa ospital. Nanabik na pumadyak si Zhang Yao, hindi nakalimutang magbabala sa mga tao roon, sabi ko, may mga sira ba kayo sa ulo? Kung gusto nyo mag-away, lumabas kayo, nasugatan nyo si Anyi, hindi na matiis ni Anyi ang sakit. Mahina siyang daing sa sakit, pero nagpumilit pa rin siya, ayos lang. Ronan, tingnan mo na muna si Mxu, bago umalis ay tila may naalala siya. Tumingin siya sa akin na puno ng pagkukunwaring pagsisisi, sensitibo ang balat ni Anyi simula pagkabata, takot siya sa sakit. Hindi naman malayo ang ospital dito, mag-taxi ka na lang papunta roon, hanggang sa ang anino nilang tatlo. Ay naglaho na sa paningin ko, bago ako natauhan, habang pinipilit na tiisin ang sakit. At humihinga ng malalim, dahil sa nakita nilang malubha ang sugat ko, pero iniwan pa rin ako. Ang waiter sa tabi ay dali-daling lumapit ng may habag, humingi ng paumanhin, habang nilalapatan ng paunang lunas ang aking mga sugat. Pagkatapos uminom ng painkiller, medyo nabawasan ang sakit, humiram ako ng damit sa waiter para makapagpalit. Bago ako nangangatog na lumabas para mag-abang ng taxi patungo sa ospital, ang doktor ay may hawak na cotton swab. Piniga ko ang bahaging may paltos, uminom ng gamot, at araw-araw na nagpapahid ng pamahid para hindi magkaroon ng peklat, habang nakapikit ng mariin dahil sa sakit. 2 nurse na nagtutulak ng kariton ang dumaan sa tabi ko, at narinig ko silang nagsasabi. Napakabuti ni Emma Zhang kay Emma Anyi, kahit konting talsik lang ng mantika mula sa hotpot, inupahan na niya ang buong palapag. At pinatawag pa ang lahat ng eksperto sa dermatology para magkonsulta, gayong ang maliit niyang sugat. Ay maghihilom na rin sana kahit hindi siya agad dinala rito. Sana ay may babaeng ganoon ding mapagmalasakit na magmahal sa akin. Hahaha, huwag mo nang pangarapin, ang ganoong uri ng babae ay napakabihirang makita. Napakabihirang makita. Napangiti ako ng mapait, ang iwanan ang asawang malubha ang sugat. At magmamadaling alagaan ng iba na may maliit na gasgas lang, totoo nga, ako ay napakabihirang makita. Nang matapos ang paggamot sa aking sugat, nagpasalamat ako sa doktor at umalis. Pagkalabas ko ng ospital, may lumabas na mensahe sa cellphone ko. Ito ay abiso ng pagtanggap mula sa paaralang inaplayan ko sa ibang bansa. Sa pag-enroll, kailangan kong magpasa ng isang obra. Pagkalipas ng 5 taon, muli ko na namang hinawakan ang paintbrush. Matapos bumili ng mga gamit sa pagpipinta, hindi na ako bumalik sa bahay ng mga Zhang, sa halip ay pumunta ako sa bundok Lanyue. Napakaganda ng tanawin sa bundok Lanyue, may tahimik na lawa sa pagitan ng mga kabundukan, tila salamin ang tubig nito.
na sumasalamin sa kulay ng mga bundok, parang isang painting na nagbibigay ng kapayapaan sa kalooban. Bumuntong hininga ako, ang 5 taong pagpipigil ay naglaho na parang usok, at ang natira na lamang ay ang matagal ko nang inaasam na kalayaan. Nagkaroon ako ng inspirasyon, ang brush ay dumapo sa papel at sa isang kisap mata. Lumitaw ang isang napakagandang tanawin. Walang ingay, walang polusyon. Tanging huni ng mga ibon at mahinang simoy ng hangin sa kabundukan. Sa loob ng 3 araw, nalunod ako sa kagandahang ito. Nang bumaba na ako ng bundok para ipadala ang aking mga dokumento sa paaralan, saka ko lang binuksan ang aking cellphone. Pagkabukas nito, sunod-sunod na missed calls at text messages ang lumabas, puno ang screen, lahat ay mula kay Zhang Ruonan. Hindi pa ito nangyayari noon, dati ay ako lang ang tumatawag at nagte-text sa kanya, hindi niya ako kailanman tinatawagan. At kahit may missed call ako, hindi niya ako tinatawagan pabalik. Habang nakatulala ako, tumawag si Zhang Yao. Pagkasagot ko, isang matinis na boses ang narinig ko, Su Yunshen. Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Alam mo bang halos mabaliw na ang ate ko sa paghahanap sa'yo? Huwag mong isiping makukuha mo ang atensyon ng ate ko sa paraang ito, managinip ka. Ang posisyon bilang lalaking nasa tahanan ng mga Zhang. Si Anyi lang ang maaari. Pagkatapos magmura, ibinaba ni Zhang Yao ang telepono. Zumo, mali ba ang narinig ko? Para yatang nababaliw si Zhang Ruonan sa paghahanap sa akin. Bakit niya ako hinahanap? Gusto ko sanang itanong kay Zhang Yao kung nagkakamali siya, pero ang 108 na missed calls sa cellphone ko ay nagpapakita kung gaano kamadali ang paghahanap sa akin ni Zhang Ruonan. Habang naguguluhan, dala ang aking drawing board, umuwi ako. Pagbaba ko ng sasakyan, sinalubong ako ng katulong sa villa, Sir, nitong mga nakaraang araw na wala kayo. Magulo ang buong bahay. Hindi nasiyahan si Emma Zhang sa lahat ng ginawa namin, ilang araw na siyang nagagalit. Pagkarinig nito, naintindihan ko, kailangan niya pala ang pag-aalaga ko. Hindi siya sanay, pero dapat na siyang masanay dahil sa lalong madaling panahon. Tuluyan na akong aalis. Sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay, kailangan na niyang mamuhay nang wala ako. Pinakalma ko ang katulong at naglakad papasok sa villa, nakita kong walang nakabukas na ilaw sa loob. Mag-isang nakaupo si Zhang Ruonan sa sofa, ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay sumasayaw, na nagbibigay ng madilim at malabong anino sa kanyang mukha. Pagkarinig ng yabag ng paa, sa wakas ay tumingala ang babae at matagal akong tinitigan ng masama. May bahid ng inis ang kanyang boses, saan ka galing nitong mga nakaraang araw? Habang hinuhubad ang aking trench coat, mahinahon akong sumagot. Nagpunta ako sa kabundukan para mag-sketch. Pumunot ang noo ng babae, bakit bigla kang nagka-interes sa pagpipinta? Hindi ito biglaan, isa akong mahusay na estudyante ng sining, kung hindi lang dahil sa utang na loob. Matagal na sana akong nagpunta sa ibang bansa para mag-aral. Pero hindi ko ito sinabi kay Zhang Ruonan, uminom lang ako ng tubig. At nagsalita ng walang pakialam, bigla ko lang naisipang magpinta. Nang makita ito, hinilot ni Zhang Ruonan ang kanyang sentido, noong nakaraang pagkakataon sa hotpot, hindi ko sinasadyang iwanan ka. Si Anyi ay lumaking layaw, takot siya sa sakit, kahit gasgas lang ay parang buong araw na nagdudugo. Magkasama kaming lumaki, kaya sanay na akong alagaan siya, kaya ko siya inuna sa ospital. At hindi ba't hindi ka naman tumutol noon? Bakit kailangan mo pang maglayas? Naayos na rin ang bahay ni Anyi. Umalis na siya rito. Huwag ka nang magdadrama dahil lang sa maliliit na bagay. Sa huli, may bahid ng panunumbat ang kanyang tono, hindi ko alam kung ako ba ang pinagsasabihan niya dahil sa paglayas, o dahil hindi ako naging malawak ang pag-isip. Dahilan para mapilitan ang kanyang mahal sa buhay na lumipat ng mas maaga. Pero wala akong pakialam, sumagot lang ako ng pabalang. Binaba ang baso at naglakad na paakyat ng hagdan. Su Yunshen, tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang babae sa sofa na tumayo, gutom na ako, ipagluto mo ako ng pansit. Itinaas ko ang aking kaliwang kamay na may benda, nakalimutan mo ba, nasugatan din ang kamay ko. Sandaling natigilan si Zhang Ruonan, ngunit hindi ko na pinansin ang kanyang reaksyon at tumalikod na paakyat sa itaas. Nang araw na yon, pagkalabas ko ng silid, isang mamahaling alahas ang iniabot sa harap ko. Tumingin ako ng may pagtataka kay Zhang Ruonan, na umubo ng bahagya, tungkol sa nangyari sa hotpot noong nakaraan. Abala ako noon sa pag-aalaga kay Anyi kaya hindi kita napansin, ito ay pambawi. Tiningnan ko ang emerald ring sa loob ng kahon, naghalo ang aking damdamin, 5 taon na ang lumipas. 5 buong taon, ito ang unang beses na nagbigay siya ng regalo sa akin, ngunit para lang ito pambawi. Pambawi sa pagbabaliwala sa akin, habang abala siya sa pag-aalaga sa kanyang white moonlight. Naalala ko ang tambak sa study room na mga regalong maingat niyang inihanda para kay Anyi, sumibol ang pangungutya sa aking puso, ngunit agad ko itong sinupil. Ang mga regalong dati ay hindi ko man lang inaasahan, ngayon ay hindi ko na rin kailangan. Nang makita niyang hindi ko agad kinuha,
Akala niya ay hindi ko ito gusto, naging abala ako sa mga bagay tungkol kay Annie kamakailan, kaya pinapunta ko ang assistant ko sa auction. Para pumili ng pinakamahal kung hindi mo man gusto eh. Hindi pa tapos magsalita si Zhang Ruonan. Narinig ang boses ni Zhang Yao mula sa labas. Kuya Annie, sinabi ko na sayo. Gustong gusto ka ng ate ko, dapat lumipat ka na, kung hindi man lumipat. Dapat ay lagi kang pumupunta eh. Tapos na ba siyang magpaliwanag? Habang nagsasalita siya, hinilan niya si Annie papasok, at pagkakita sa singsing sa kamay ko. Nagulat siya at sumigaw, Diyos ko, ate. Kakausap lang sa akin ni Kuya Annie kanina na gusto niya ang ganitong singsing, hindi ko akalaing binili mo pala ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Annie na nasa tabi, punong-puno ng inggit ang kanyang mga mata. Nang marinig iyon ni Annie, biglang namula ang kanyang mukha at nahihiyang yumuko. Sa pagkakita sa pag-aalinlangan sa mga mata ni Zhang Ruonan, hindi na ako nag-isip pa, kinuha ko ang kahon ng alahas mula sa kanyang kamay at iniabot kay Annie. Dahil para sa kanya mo naman pala ito binili, tanggapin mo na. Isang paungusap. Ang nagdesisyon para kay Zhang Ruonan at nagtapos sa kanyang kalituhan. Ito ang unang beses na ang mga mata ni Zhang Ruonan ay hindi nakatuon kay Annie, kundi napatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Sa pagkakita sa aking pagiging mapagbigay, nakaramdam si Zhang Ruonan ng hindi komportable sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay iba na ako sa dati. Pero hindi niya maipaliwanag kung ano ang pinagbago. Pagkalipas ng isang linggo, ito ang araw na natapos ang panahon ng paghihintay bago ang diborsyo, sinimulan ko ng ayusin ang aking mga gamit at habang nasa kalagitnaan ako ng pag-impake. Nagpadala si Zhang Ruonan ng isang assistant dala ang isang high fashion na damit, inutusan akong pumunta sa lumang mansyon para sa isang piging. Habang nakatingin sa damit, bigla akong natawa ng bahagya sa ilalim ng batas, tapos na ang aming relasyon. Ngunit hindi pa rin alam ni Zhang Ruonan ang tungkol dito, at pinapapunta pa rin ako bilang manugang. Balak ko sanang tumanggi. Pero naisip ko ang kabutihan ng ina ni Zhang sa mga nakaraang taon, at kailangan ko rin ang ilang dokumento para sa pag-alis ng bansa na nasa pangangalaga niya. Kaya nagbihis na rin ako at pumunta sa piging. Sa loob ng marangya at masiglang bulwagan, maliwanag ang mga ilaw. Nagkakasama ang mga tao habang nagkakaingay, ang amoy ng alak ay humahalo sa paligid ng mga nagtatamaang baso sa gitna ng maraming tao. At sa gitna ng karamihan, napapalibutan ng kanyang mga kaibigan si Annie. Annie, talagang mahal na mahal ka ni Zhang. Tama, ang singsing na suot mo ay kakabili lang mula sa Sotheby's Auction, limited edition sa buong mundo, simbolo ng nag-iisang pag-ibig sa mundo. Narinig ko na may isang misteryosong mayamang tao, ang mga jelly at chocolate sa desk mo. Ay lahat galing kay si Zhang na palihim na naglalagay noon. Naaalala mo ba noong nag-away kayo, hindi mo siya kinakausap ng ilang araw? Para suyuin ka, humingi siya ng tulong sa napakaraming tao, minsan ay lumapit pa siya sa akin. Ziz, hindi mo alam kung ano ang itsura niya noon, puno ng dugo ang kanyang mga mata, kung wala ka, parang mawawalan na siya ng buhay. Sa mundong ito, walang mas magmahal sa'yo kaysa kay si Zhang. Noong malaman niyang nagpakasal ka sa iba ng biglaan, sobra siyang naghinagpis. Nang malaman niyang hindi ka masaya sa ibang bansa, linggo-linggo siyang lumilipad para silipin ka at bilhan ka ng mga regalo para pasayahin ka. Ngayong hiwalay ka na, nakikita ko namang hindi rin niya gaanong gusto ang asawa niya ngayon. Dapat kayo na lang ang magsama, sabi ni Annie. Tama. Magkasama na kayo, sa gitna ng mga kantyawan. Nakatayo lang ako sa isang sulok, tahimik na pinapanood ang tagpong ito, nakikinig sa pangungutya ng ibang tao. Na nagkukwento kung gaano kamahal ng aking asawa ang ibang tao. Yonchen, isang boses ang biglang narinig mula sa aking likuran. Na nagpabalik sa aking diwa. Lumingon ako sa taong dumating, balak ko sanang tawagin siyang Ma. Pero may naisip ako, kaya binago ko ang aking sasabihin at magalang na tinawag siyang Ginang. Pagkarinig sa tawag na yon, bumuntong hininga ang ina ni Zhang, ngunit wala siyang sinabi. Ibinigay niya lang sa akin, kay Xu Yonchen, ang lahat ng dokumentong kailangan para sa pag-alis ng bansa. Inayos ko na ang lahat ng kailangan mo sa pag-alis mo, pagbukas ng klase doon, aalis ka na. Kaya binilhan na rin kita ng tiket sa eroplano, 3 oras na lang ay lilipad na, may kailangan ka pa bang ipagawa sa akin? Tinignan ko ang mga dokumento sa aking kamay, inuulit-ulit ito sa aking isip, sa pag-isip pa lang na malapit ko nang makamit ang matagal ng inaasam na kalayaan. At ang bagong yugto ng buhay, hindi ko mapigilang manginig ang aking mga kamay, huminga ako ng malalim upang pakalmahin ang aking damdamin. Inilagay ko ang mga dokumento sa loob ng bag at umiling, salamat po, Ginang. Lubos akong nagpapasalamat sa pagtulong ninyo sa akin. Napala. May naisip ako at mahinang sinabi, mayroon lang akong isang maliit na pakiusap. Kung sakaling malaman ni Zhang Ruonan ang lahat at itanong ang kinaroroonan ko, pakiusap, sabihin niyong wala kayong alam. Sana ay hindi na kami magkita pang muli ni Zhang Ruonan habang buhay.
Gulat na tumingin sa akin ang ina ni Zhang, hindi mo ba sinabi sa kanya ang tungkol sa iyong pag-alis? Ano ang sasabihin ko? Na ang paglapit ko sa kanya noon ay sinadya, o na ang 5 taong pagpapakita ko ng labis na kabutihan sa kanya ay hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa utang na loob at pagsunod lamang sa utos ng kanyang ina. Para kalimutan niya si Anyi at makabangon mula sa bigong relasyon na yon, o sasabihin ko bang magdidiborsyo kami at aalis ako ng bansa at hinding-hindi na babalik. Ano pa bang saysay nito? Bumalik na ang kanyang white moonlight, kahit umalis ako, malamang ay wala lang din sa kanya yon. Umiti ako, hindi na kailangan, gusto ko na lang umalis agad. Ayoko nang dagdagan pa ang gulo. Anong aalis? Isang boses ng babae ang biglang narinig mula sa likuran namin. Paglingon ko, sinalubong ako ng malalim na mga mata ni Zhang Ruonan, bahagyang nanginig ang puso ko, ibinuka ko ang bibig ko para magpaliwanag. Pero hindi ako sigurado kung narinig niya ang usapan at kung gaano karami ang narinig niya. Buti na lang at mabilis na gumawa ng palusot ang ina ni Zhang. Wala lang ito, bakit ka nandito? Hindi na nagtanong pa si Zhang Ruonan. Tiningnan lang niya ang cake sa mesa, ma, oras na para ikaw ang maghiwa ng cake. Hinaplos ng ina ni Zhang ang kanyang ulo at tumanggi, hindi maganda ang pakiramdam ko. Kayo na lang ang maghiwa ng cake na yan. Pagkatapos ay hindi na siya lumingon sa amin at nagpahatid na sa katulong paakyat ng hagdan. Pagkaalis ng ina ni Zhang, inilahad ni Zhang Ruonan ang kanyang kamay sa akin, tara na. Lumapit ako para hiwain ang cake, pero umiling ako at itinaas ang aking sugatang kamay. Hindi pa magaling ang sugat ko, hanapin mo na lang si Anyi. May nakita akong bahid ng pagkagulat sa mga mata ng babae. Tila hindi niya maintindihan kung bakit ko sinabi yon, at tila nararamdaman niyang may isang bagay na nawawala sa kontrol niya. Bakit niya ako pinapahanap sa kanya? Ngayon, ako naman ang hindi nakakaunawa, bakit? Hindi ba tuwing pagkakataon ay iniiwan niya ako para hanapin si Anyi? Sa loob ng 5 taon, dahil kay Anyi, hindi ko na mabilang kung ilang beses niya akong binigo. Ngayon nakusa ko na siyang binibigyan ng pagkakataon, bakit siya mukhang hindi makapaniwala, ano ba ang nangyayari? Bahagya akong umiti, dahil malapit naman kayo sa isa't isa, paghiwa lang naman ng cake ito. Wala namang kaso, dahil sa nakangiti kong mukha, mukhang hindi naman ako galit. Kahit nagtataka siya, hindi na siya nagsalita at diretsyo na siyang naglakad papalapit kay Anyi. Yumuko siya at may ibinulong sa tenga nito, na mula ang mukha ni Anyi pero tumango pa rin siya. Inalalayan niya ito paakyat sa entablado, at sabay nilang hinawakan ang kutsilyo para hiwain ang cake sa gitna ng tugtog ng piano. Ang kanilang malapit na pagdidikit ay hindi mukhang paghiwa ng birthday cake, kundi mukhang paghiwa ng wedding cake. Kalahati na ang party, ang ilang nakatatanda ay umuwi na ng maaga dahil sa kanilang kalusugan. Ang mga natira ay mga kabataan na lumaking kasama ni Zhang Ruonan at ng iba pa. Alam na alam nila ang tungkol sa kanila ni Anyi, kaya nang makita silang ganoon, agad na nagpalakpakan ang lahat. May mga mapang-asar pa na pumalakpak at sumigaw, halikan mo, halikan mo. Halikan mo, lalong namula ang mukha ni Anyi, at maging ang mga tenga ni Zhang Ruonan ay bahagyang namula rin. Hindi niya hinalikan si Anyi, pero hindi rin niya pinigilan ang mga taong nag-aasar, wala akong pakialam. Inilabas ko ang aking cellphone at tahimik na kinuwenta ang oras ng aking pag-alis, kung 3 oras mula ngayon ang lipad ng eroplano ko. Dapat ay umalis na ako ngayon, ngunit ang pananahimik kong ito ay mukhang kalungkutan sa paningin ng lahat. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga sosyalera at mayamang binata na pinamumunuan ni Zhang Yao ang humahakhak na lumapit sa akin. Pag-angat ko ng tingin, napapalibutan na ako ng maraming tao, at nakangiting nakatingin sa akin si Zhang Yao. Su Yunchen, ano naman kung ilang taon ka nang kasal sa kapatid ko? Hindi ka pa rin pwedeng tumayo lang dyan ng malungkot. Nakatingin ka lang ng masama sa pagiging malapit ng kapatid ko kay Anije, sinabi ko na sa'yo noon pa, si Anije ang mahal ng kapatid ko. Ang mapunta sa iyo ay para lamang gamutin ang sugat ng kanyang puso kung marunong kang makisamay. Dapat matagal ka na palang umalis, paano ka pa nagkaroon ng kapal ng mukha na kumapit pa rin sa kapatid niya? Nagmamadali akong bumalik para mag-impake, tinatamad na akong pansinin ang mga taong ito, kaya tumalikod ako at naglakad palayo. Sino ang mag-aakalang lalong nagmatapang ang grupong ito, ang pangit na baby, akala mo ba ay magiging season ka, anong klaseng panaginip yan? Kung hindi lang sana umalis ng bansa si Anyi, sa tingin mo ba ay mauupo ka sa posisyon bilang manugang ng pamilyang Zhang? Hindi mo ba alam kung gaano kabigat ang timbang mo? Pinapayuhan kitang maging matalino at kusa ka na lang umalis. Lumayas ka sa pamilyang Zhang, habang sinasabi nila yon ay itinutulak-tulak nila ako, napipi ka na ba? Kinakausap ka namin, naririnig mo ba? Nang makita nilang hindi ako kumikibo. Isa sa mga mainit ang ulo ay nawalan na ng pasensya, at malakas akong itinulak ng patalikod. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak ako ng mariin sa tor ng mga basong tsampag na nakasalansan sa likuran ko. Nagkabasag-basag ang mga baso, ang puting alak ay humalo sa pulang dugo. Napakasakit sa mata.
Tiningnan ko ang sarili ko na nakahandusay sa sahig, puno ng dugo. Puno ng galit ang mga mata ni Zhang Ruonan, mabilis siyang lumuhod para alalayan akong tumayo. Habang nag-uutos na tumawag ng pribadong doktor, tumingin siya ng matalim sa mga tao sa paligid. Sino ang gumawa nito? Takot na takot ang mga tao at hindi makahinga, ang mukha ni Zhang Ruonan ay napakadilim. Nang magsasalita na sana siya ulit, biglang tumakbo ang bodyguard, Direk Zhang. Biglang sumakit ang tiyan ni Ginoong An, puntahan niyo na po siya. Hindi ako binitawan ni Zhang Ruonan. Kumunot lang ang noo niya, malalaba. Mukhang balisa ang bodyguard. Naglulupaypay na sa sakit si Ginoong An. Sa pagkakataong ito, nag-alinlangan si Zhang Ruonan. Tiningnan niya ako, may bahid ng pag-aalinlangan sa mukha niya, Yonchen. Naintindihan ko ang gusto niyang sabihin, pinilit kong bumangon mula sa kanyang mga bisig, na may payak na ekspresyon. Alam ko, laki siya sa layaw, kahit kaunting sugat lang ay ramdam na ramdam niya ang sakit sa buong araw. At sanay naman siyang alagaan ito. Hindi niya inaasahan na mauunahan ko siya sa sasabihin, gumalaw ang mga labi ni Zhang Ruonan. Pero wala siyang masabi. Tumayo na ako ng pasuray-suray at nagpatuloy. Ayos lang, samahan mo na siya, hayaan mong ang doktor ang tumingin muna sa kanya. Kaya ko nang asikasuhin ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit, nang makita niya ang kawalan ko ng pakialam. Hindi may paliwanag ni Zhang Ruonan ang kaba sa kanyang dibdib. Dati naman ay ganito rin ako kagalante. Ngunit bakit ngayon ay napakasakit ng aking mga tinamo? Ngunit tila sobra na ang pagiging maluwag ko, na parang hindi na siya mahalaga sa aking mga mata. Hindi ito ang nakasanayan ko. Dati, siya lang ang nakikita ko, kailan pa ako nagbago ng ganito. Nais pa sanang magsalita ni Zhang Ruonan, ngunit biglang narinig ang masakit na daing ni Anyi mula sa di kalayuan. At sa wakas, hindi na siya nag-atubili pa. May kasama lang na pagsisisi ang pagtingin niya sa akin, Yonchen, babalikan kita mamaya. Babawi ako sa iyo pagkatapos nito. Pagkasabi nito, hindi na siya nag-alinlangan. Iniwan niya ako at nagmamadaling lumayo. Habang pinapanood ko siyang alalay na alalay kay Anyi. Habang pabulong na inaalo ito at patakbong lumalabas, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Para kina Zhang Yao at sa iba pa, ang hitsura kong ito ay tanda ng pagdadalamhati matapos iwanan. Akala ko ba ay makakakuha ka ng awa sa kanya? Ngunit heto, hindi ka ba rin iniwan? Su Yonchen, kung may natitira ka pang hiya sa katawan, kusa ka na lang umalis sa pamilya Zhang. Hindi ko pinansin ang grupong ito, humiram ako ng bakanteng silid sa kasambahay. Nilagyan ko ng gamot ang aking sugat at nagpalit ng damit bago ako pilay na lumakad palayo. Pagbalik sa mansyon, dumiretso ako sa itaas para ayusin ang aking mga gamit. Pagkababa ko bitbit ang aking mga bagahe. Inilapag ko sa mesa ang kasunduan sa diborsyo na may pirma na naming dalawa. Pagkabukas ko ng pinto para umalis. Saktong nagtama ang paningin namin ng taong papasok. Nang makita ako, agad na nagreklamo si Zhang Yao. Saan ka ba galing? Pinadalhan kita ng gamot ng kapatid ko, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Hindi niya magawang bantayan si Anyi at inaalala ka pa, pinapunta pa niya ako rito. Napagod lang ako sa kakahanap sayo. Hindi ko kailangan yan, ibigay mo na lang kay Anyi. Kalmado ang aking mukha, pagkasabi nito ay itinulak ko ang kamay ni Zhang Yao at naghandang umalis. Sa sandaling iyon, nakita ni Zhang Yao ang bitbit kong maleta, nagbago ang kanyang ekspresyon. At hinablot niya ang aking braso, ano ang ginagawa mo? Tiningnan ko siya. Walang emosyon ang aking mga mata, bitbit ko ang aking mga gamit, sa tingin mo ba ano ang ginagawa ko? Napakalinaw, alis na ako. Gusto ng ate mo si Anyi. At matagal mo na rin gustong maging bayaw si Anyi, kaya heto, kusa na akong nakikipaghiwalay at aalis para magbigay daan sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Yao sa narinig, tila ba napako siya sa kanyang kinatatayuan. Parang hindi siya makapaniwala sa narinig niya, kung tutuusin, alam ng lahat kung gaano ko kamahal si Zhang Ruonan noon. Ngayon, paano ko nasabing aalis na lang ako ng ganoon kadali? Para siyang may napagtanto, pati ang tono ng boses niya ay nanginig ng bahagya, Su Yonchen. Huwag ka nang magkunwari, ikaw na pilit na gustong pakasalan ang ate ko noon. Paano mo ngayon kusang hihilingin ang diborsyo? Naiintindihan ko na nagpapa-hard to get ka lang. Hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, walang epekto ang gimmick mo sa ate ko. Kalmado ang aking mukha, kung totoo o hindi, nasa mesa ang kasunduan sa diborsyo. Maaari mong tingnan kung peke o totoo. Patuloy na hinahawakan ni Zhang Yao ang kamay ko. Hindi kaya ayaw mo akong paalisin. Pagkarinig nito, biglang nagalit si Zhang Yao. Mabilis niyang binitawan ang kamay ko, imposible. Gustong-gusto ko nang umalis ka agad. Pagkaalis mo, magpapatunog ako agad ng paputok para magdiwang. Kung malaman ng ate ko na kusa kang umalis, hindi ko alam kung gaano siya kasaya. Hindi ko alam kung bakit, ang huling pangungusap na yon, sinabi niya ng walang kasiguruhan. Hindi ko na siya tiningnan at sinabing, kung gayon, binabati ko kayong dalawa dahil natupad na ang gusto nyo. Naglakad na ako palabas ng pintuan.
Sa pagtingin sa likod ko na walang pag-aalinlangan, sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Zhang Yao na may isang bagay na tuluyang nawala sa kontrol. Biglang kinabahan ang puso niya at nagmamadaling tinawag ako, Su Yonchen. Saan ka ba talaga pupunta? Hindi ka man lang ba magpapaalam sa ate ko? Bahagyang huminto ang kilos ko habang hila-hila ang maleta. Tumingin ako kay Zhang Yao at tumingin din sa mansyon sa likod niya. Dahil sa pagtanaw ng utang na loob, nagpanggap akong mahal ko si Zhang Ruonan sa loob ng 5 taon. At naging lalaking pilit na kumakapit at nanggugulo sa buhay ni Zhang Ruonan sa mata nila. Dahil sa pagtanaw ng utang na loob, binitawan ko ang aking mga pangarap, isinakripisyo ang aking kinabukasan. At itinapon ko ang aking sarili. Sa loob ng 5 taon, sinubukan kong maging isang mabuting asawa. Matyagang inasikaso ang mga gawaing bahay, ngunit hindi nakakuha ng kahit katiting na respeto, walang sariling pagkatao. Ang ganitong nakakasakal na buhay, naranasan ko ng buong 5 taon. Sa wakas, nakabayad na ako ng utang na loob. Sa wakas, natamo ko na ang kalayaan. Sa unang pagkakataon, napangiti ako, isang ngiting totoo. Malaya, pupunta na ako para mabuhay ang buhay na para lang kay Su Yonchen. Mula ngayon, ang lahat ng narito ay wala nang kinalaman sa akin, hindi na tayo magkikita pang muli. Pamilya Zhang, hindi na tayo magkikita pang muli, Zhang Ruonan. Determinado akong kumaway ng paalam, sinalubong ang liwanag ng buwan, at kinaladkad ang aking maleta patungo sa kawalan ng gabi. 3 araw ang nakalipas, nang magkaroon ng oras si Zhang Ruonan na bumalik para kumuha ng pamalit na damit, nakasanayan na niyang tawagin ang pangalan ko pagkapasok niya. Ngunit ilang beses siyang tumawag, tanging mga kasambahay lamang ang sumagot, nasaan ang Ginoo. Pagkakita sa mga kasambahay na awkward na nagpalit ng kanyang sapatos at kinuha ang kanyang coat, kumunot ang kanyang noo, at matagal na nag-atubili ang kasambahay bago sumagot. Wala po sa bahay ang Ginoo. Nagpalit siya ng tsinelas at pumasok, wala na naman sa bahay. Noong huling beses na sinamahan ko si Annie sa ospital dahil napaso siya ng hotpot, ganyan din ang hitsura ko, tahimik na umalis ng ilang araw para magpahangin. Ngayong beses, inuna rin niyang dalhin si Annie sa ospital, at bago siya umalis, nagmagandang loob pa ako at sinabing kaya ko namang magpunta sa ospital ng mag-isa. Ngayong nag-inarte na naman ako at lumayas, ang inis sa kanyang puso ay unti-unting naging galit na hindi maipaliwanag pagkalapit ni Zhang Ruonan sa sofa. Isang tingin niya sa mesa, nakita niya ang mga dokumento na dati ay hindi niya man lang pinapansin. Ngunit ngayong araw, parang may kung anong sumapi sa kanya, kaya kinuha niya ang mga dokumento, at ang 5 salitang kasunduan sa diborsyo ay tumambad sa kanyang paningin. At sa pinakababa kung saan naroon ang lagda ng lalaki, ang aking pangalan ay malinaw na nakasulat, Su Yonchen. Ang kanyang mukha ay biglang naging napakalamig, nawala ang ningning sa kanyang mga mata, at ang natira na lamang ay walang katapusang pait at dilim. Hinaplos niya ang aking lagda at napagtantong hindi ito print at hindi rin imitasyon. Ito ay tunay na isinulat ko ng aking sariling kamay, ngunit sa kanyang alaala ay wala siyang natatandaang pinirmahan na kasunduan sa diborsyo, bigla. Bahagyang kumitit ang kanyang mga mata, bigla niyang naalala ang umaga noong kumakain kami ng pagkain kanluranin, tila may iniabot ako sa kanyang dokumento para pirmahan. Dahil abala siya sa pakikipag-usap kay Annie noon, kaya hindi niya napansin, ngayong iniisip niya ito, iyon pala ang kasunduan sa diborsyo. Ang dokumento sa kanyang kamay ay napilipit sa higpit ng hawak, at pagkatapos ay pinunit-punit niya ito hanggang sa magkahiwa-hiwalay. Makikipagdiborsyo ako sa kanya. Ito ay walang duda na pinakamalaking biro sa mundo, dahil mahal ko siya ng labis. Mahal ko siya hanggang sa kaya kong tumalon sa dagat para sa kanya, at sa dami ng beses niya akong iniwan, hindi ko man lang siya nagawang kamuhian. Inisip niya na marahil ay nagsiselos lang ako dahil abala siya sa pag-aalaga kay Annie nitong mga nakaraang araw, 5 taon na rin ang nakalipas. Okay lang din na magselos ako, tutal babalik din naman ako pagdating ng panahon kung sakaling hindi pa ako bumabalik. Hindi, babalik ako, ganoon kasigurado si Zhang Ruonan. Dahil sa mundong ito, maliban sa akin, wala nang ibang magmahal sa kanya ng higit sa buhay nito at sa mga susunod na araw. Ang mga kasambahay sa villa ay nagkasundong huwag nang magbanggit tungkol sa akin, hanggang sa araw na yon, nang sunduin ni Zhang Ruonan si Annie mula sa ospital. Pagtingin sa lugaw na kalahati pa lang ang nakakain, ibinato ni Zhang Yao ang kutsara at nagreklamo. Sino ang nagluto nito? Nasaan si Su Yonchen? Papuntahin niyo siya rito para ipagluto kami ng bago. Nag-aalinlangang nagsalita ang katulong sa tabi, Miss, ilang araw na pong hindi umuwi ang asawa niyo. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Zhang Yao, hindi umuwi si Su Yonchen. Inisip niya na ang sinabi kong paghihiwalay ay laro lamang, dahil ang pamilya nila ang tanging mayaman na maaari kong makapitan sa buong buhay ko. Sino mang tao ay mahigpit itong kakapitan. Naalala ang kasunduan sa diborsyo na nakita sa mesa noong araw na yon, tumingala siya at tumingin kay Zhang Ruonan sa tapat.
Ayon sa katulong, pag-uwi ni Zhang Ruonan at makita ang kasunduan sa diborsyo, agad niya itong pinunit. Itinapon sa basurahan, kinagat ang labi, at tumingin kay Annie sa tabi. Ang lalaki ay tahimik na umiinom ng lugaw, tila hindi naririnig ang kanilang usapan. Ang kapatid niyang si Zhang Yao ay matagal nang hinahangad si Annie. Ngayong mukhang handa na si Annie na bumalik, at ako naman ay nagdesisyong makipaghiwalay, dapat ay masaya ang ate niya. Lumingon si Zhang Yao kay Zhang Ruonan at nakita ang pagsimangot nito. Tila hindi nasisiyahan sa matagal ko na hindi pag-uwi. Pag-isip sa akin, nadagdagan ang hinanakit niya, kung gusto niyang umalis, hayaan siya. Ginugulo pa niya ang isip nito. Maya-maya, inalalayan ng katulong si Annie paakyat para magpahinga. Tiningnan ni Zhang Yao si Zhang Ruonan na nakaupo pa rin sa kanyang pwesto at nagsalita, "Ate, kailan mo ba bibigyan ng pwesto si Annie? Ilang taon ko nang gustong maging bayaw siya." Nagulat na tumingala si Zhang Ruonan sa kanya. "Ano ang sinabi mo?" Mula pagkabata ay natatakot si Zhang Yao sa ate niya, kaya bahagyang umurong siya. Ngunit bumulong pa rin siya, nakipaghiwalay na sa iyo si Xu Yonchen, at hindi mo naman siya mahal. Bakit hindi ka nalang sumama kay Annie? Paano mo nalaman na naghiwalay na kami ni Xu Yonchen? Napalunok siya. Hindi ba noong nakaraan pinadala mo ako para dalhan ng gamot si Xu Yonchen? Nakita ko ang kasunduan sa diborsyo. Noon, inisip lang niya na nagbibiro lang ako. Dahil sa tagal ko nang hindi nakakauwi, napilitan siyang maniwala na seryoso talaga ako sa paghihiwalay. Nang marinig ito ni Zhang Ruonan, lalong dumilim ang mukha nito. Hindi na kailangang isipin pa ang kasunduan sa diborsyo na iniwan ko. Ay hindi dahil sa nagtatampo lang ako, kundi seryoso akong makipaghiwalay sa kanya. Bigla niyang ibinagsak ang tasa ng kape sa mesa. Mahal ko siya ng sobra, tapos makikipaghiwalay pa ako sa kanya. Masyado niya akong kinalingan nitong mga nakaraang taon. Isa pa, saan naman ako pupunta kung hihiwalayan ko siya? Tawagan niyo siya. Sabihin niyo sa kanyang tumigil na sa pag-inarte at umuwi na agad. Napanganga na lang ang katulong. May pag-aalin lang ang sinabi, tinawagan na namin si Sir Dati, pero hindi namin siya makontak. Inilabas ni Zhang Ruonan ang kanyang cellphone at binuksan ang contacts. Nag-scroll siya ng pabalik-balik, bago niya napagtantong wala pala siyang na-save na numero ko. Noong nakaraan, assistant niya ang tumawag para sa kanya. Matapos kunin ang numero ko mula sa katulong, tinawagan niya ito. Ngunit ang tanging narinig niya ay isang mekanikal na boses ng babae. Ang numerong iyong tinatawagan ay wala nang gumagamit. Talagang ipinabura ko na ang sarili kong numero. Tinignan ng babae ang madilim na screen, habang unti-unting namumuo ang emosyon sa kanyang mga mata, bigla siyang tumayo at naglakad palabas. Nagulat si Zhang Yao at sinubukang pigilan siya sa pamamagitan ng pagtawag, ngunit hindi siya nakinig. Nang huminto siya sa red light habang nagmamaneho, doon lang humupa ang kanyang nararamdaman. Saan niya ako hahanapin? Wala na akong mga magulang simula pagkabata, at noong tinutulungan ako ng pamilyang Zhang, nakatira ako sa ampunan. Sa gitna ng busina ng mga sasakyan sa likuran, nag-u-turn siya at nagmaneho patungo sa ampunan, habang nakatingin sa matangkad na lalaki sa kanyang harapan. Unang pagkakataon na sumeryoso ang mukha ng direktor. Inutusan muna niya ang ibang guro na ilabas ang mga bata, bago siya naupo sa kanyang upuan. "Maupo ka, Ina Zhang, ano ang kailangan mo sa akin?" Hindi na pinansin ni Zhang Ruonan ang malamig na pakikitungo ng kausap. Tiningnan niya ito at nagtanong, "Direktor, gusto ko lang sanang itanong kung alam niyo ba kung saan pumunta si Xu Yonchen?" Gusto sana niyang sabihin na magulo na ang bahay dahil wala ako nitong mga nakaraang araw, ngunit nang maalala ang katayuan ng taong nasa harap niya. Sa huli, nilunok na lamang niya ang mga salitang hindi pa niya nasasabi. Isang pahiwatig ng pagkutya ang dumaan sa mga mata ng direktor, 5 taon ng kasal. Ganito na pala tawagin ni Zhang Ruonan ang kanyang asawa. Sa isip niya, nakaramdam siya ng awa, na agad ding napalitan ng pagpapasalamat. Nagpapasalamat siya na maaga akong nakabayad ng utang na loob at nakipaghiwalay sa kanya, dahil ang babaeng tulad nito ay hindi karapat-dapat na makasama habang buhay. Hindi man lang tiningnan ng direktor si Zhang Ruonan at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. 5 taon kayong kasal ni Yonchen, at hindi mo alam kung saan siya nagpunta, paano ko naman malalaman? Na Zhang, makakaalis ka na. Matapos mabigo, ibinagsak ni Zhang Ruonan ang kanyang kamao sa manibela. Xu Yonchen, akala niya ang iniwan kong divorce papers ay paraan ko lang para mag-inarte. Ngunit ngayong ipinabura ko na ang aking numero at walang nakakaalam kung nasaan ako, napilitan siyang tanggapin. Na gusto ko talagang makipaghiwalay sa kanya. Ngunit puno siya ng pagkadismaya, bakit noong mahal na mahal ko siya? Bakit ang bilis ko siyang iniwan? Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone sa tabi. Matapos sagutin, bumuntong hininga siya, ngayong hiwalay na kayo ni Yonchen. At nakabalik na si Annie sa bansa, ikaw at si Annie. Ma! Agad na pinuto ni Zhang Ruonan ang sasabihin ng kanyang ina, hindi ako pumayag na makipaghiwalay kay Yonchen. Nanlaki ang mga mata ng ina sa pagkagulat. Kinuha ang sertipiko ng diborsyo mula sa drawer.
Pero nakuha niyo na ang sertipiko ng diborsyo, hindi ba sinabi ni Yonchen sa'yo? Sa pagkakita sa pagkalitong dumaan sa mga mata nito, mas lalong nagulat ang ina ni Zhang. Inakala niya noon na hindi ko lang sinabi sa anak niya ang tungkol sa pagpunta sa ibang bansa. Hindi niya inakalang pati ang paghihiwalay ay hindi rin nasabi, paano kaya nila napirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Tiningnan ni Zhang Ruonan ang sertipiko ng diborsyo sa harap niya. Dumilim ang kanyang mga mata, at ang naglalagablab na apoy sa kanyang dibdib ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Inakala niyang pumirma lang ako ng kasunduan sa diborsyo, at kailangan pa ng isang buwang panahon ng pagmumuni-muni bago makuha ang sertipiko, ibig sabihin. Mahigit isang buwan na ang nakalilipas, handa na akong makipagdiborsyo sa kanya. Ang ina ni Zhang ay nagbigay ng nagdududang tingin. Nagdahilan siya ng ilang beses, at tinanong ang ina ni Zhang kung bakit kailangang paglapitin pa sila ni Anyi. Ngumiti ang ina ni Zhang. Dati ay handa kang mamatay para kay Anyi, ngayong nakabalik na siya, at hiwalay na rin kayo ni Yonchen. Inisip ko lang, dati ay sinasabing hindi sila bagay ni Anyi, ngayong pareho na silang hiwalay. Sinasabi na uli na sila ay napakabagay. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkailang. Ngunit hindi ako pumayag na makipagdiborsyo kay Yonchen. Nang marinig ang makipagdiborsyo sa akin, bigla siyang kinabahan. Sa nakalipas na 5 taon, nasanay na siya sa aking pag-aalaga, hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung mawawala ako. Lalo pat mahal ko siya ng higit sa buhay ko. Siguradong nagtatampo lang ako kaya nakipagdiborsyo. Tungkol naman kay Anyi, siya ang kanyang white moonlight noong kabataan. Totoong gusto niya ito, pero ang bitawan ako, tila hindi niya kayang gawin. Nang makita ng ina ni Zhang na nag-aalinlangan siya, kumuha ito ng dokumento mula sa drawer. Nang makita ang malalaking letra na kasunduan sa pagtanaw ng utang na loob at ang aking lagda. Biglang nanlaki ang mga mata ni Zhang Ruonan, ma, ano ang ibig sabihin nito? Ayaw na itong ilihim ng ina ni Zhang, noong mga taong iyon na ikinasal si Anyi at nagpunta sa ibang bansa, nagmukmok ka. Gusto ko lang humanap ng taong makakatulong sa iyo na makaahon. Si Xu Yonchen ay nagkataong gustong magbayad ng utang na loob, nagkasundo kami. Sasamahan kanya ng 5 taon, tutulungan kang makaahon sa pag-ibig na ito, at matatapos na ang kanyang pagbabayad ng utang na loob. Sa totoo lang, napakahusay ng ginawa niya sa loob ng 5 taon, pero palagi niya tayong tinatawag na tita. Pinapaalalahanan din niya ito. Inakala ng ina ni Zhang na kung hindi na babalik si Anyi sa bansa habang buhay. Ituturing ko siyang tunay na manugang. Sino ang mag-akalang pagdating ng 5 taon, babalik si Anyi? At ang anak niya ay naaksidente pa sa sasakyan para lang makita ito. Nag-aalinlangan pa siya kung paano magsisimula nang maghain na si Yonchen ng diborsyo at umalis. Wala nang naririnig si Zhang Ruonan. Mahigpit niyang hinawakan ang kasunduan, ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. Blanko ang kanyang isipan. Pala, ang lahat ng kabutihang ginawa niya sa nakalipas na 5 taon ay dahil lang sa pagbabayad ng utang na loob. Hindi ko siya kailanman minahal, pagka-uwi ni Anyi sa bansa, hindi na ako makapaghintay na makipagdiborsyo. Ngunit ang pagmamahal sa aking mga mata ay hindi rin mukhang huwad, kung hindi ko siya mahal, bakit ako tatalon sa dagat para sa kanya? Bakit ko siya pinakitunguhan ng mabuti sa loob ng 5 taon? Tiningnan niya ang kasunduan, kung saan malinaw na nakalista ang mga bagay na dapat kong gawin para sa kanya. Mula sa pagiging responsable sa kanyang buhay, hanggang sa maliliit na gawaing bahay na kailangan kong personal na asikasuhin, ang bawat kabutihang ipinakita ko sa kanya. Ay dahil lamang sa kasunduan, walang kahit katiting na personal na damdamin. Ang huling hibla ng ilusyon sa puso ni Zhang Ruonan ay naglaho. Ang galit ay parang baha na sumira sa pampang, dumaloy sa kanyang mga mata, at sa isang punit. Ang kasunduan sa kanyang mga kamay ay naging pino. Sa paningin ng ina ni Zhang, ang kanyang anak ay palaging kalmado at may kontrol. Minsan lang siyang nawala sa sarili noong ikinasal at nag-abroad si Anyi. Ito ang pangalawang beses na nagalit siya ng ganito dahil sa iba, kaya nilunok na lamang niya ang gusto niyang sabihin. Huminga ng malalim si Zhang Ruonan, pinilit ang sarili na kumalma. Dahil pumirma si Yonchen at ang ina sa kasunduang ito. Tiyak na alam ng ina kung saan pumunta si Yonchen nang siya ay umalis. Tiningnan niya ang kanyang ina. May bakas ng pagmamadali sa kanyang mga mata. Ma, dapat alam mo kung nasaan si Yonchen, hindi ba? Matagal siyang tiningnan ng ina ni Zhang. Alam niya na ang tiket ko para mag-abroad ay sarili kong sagot, ngunit nakiusap ako sa kanya na huwag sabihin kung saan ako pupunta. Nahihirapang tumingin ang ina sa kanyang anak, paumanhin, hindi ko maaaring sabihin sa'yo. At saka, mapait siyang umiti, kahit sabihin ko sa'yo, wala ring saysay. Hindi naman talaga nag-aral sa bansang inayos ko si Xu Yonchen. Napuno ng pagkadismaya ang mga mata ni Zhang Ruonan, hindi niya inaasahan na alis ako ng ganoon kadesidido. Bukod sa pagbuntong hininga, wala nang ibang emosyon ang ina ni Zhang, tinanong lang niya ng pasubok. Kung gayon, kayo ni Anyi. Tumulog ang nakabibinging ringtone matapos sagutin. Narinig ang nagmamadaling boses ni Zhang Yao, ate, bumalik ka agad.
May nangyari kay Kuya Anyi. Pag-uwi ni Zhang Ruonan, nakita niya ang ilang dayuhan na nakatayo sa labas ng villa. Ang babaeng nasa unahan ay may malamig na mukha, tinitigan ng masama ang umiiyak na si Anyi. Sa isang tingin pa lang, nakilala na ni Zhang Ruonan na iyon ang dating asawa ni Anyi. Nagmadali siyang lumapit, nakita siya ni Zhang Yao na matalas ang mata at agad na kumaway. Bilis! Tumingin silang lahat sa kanya. Lalo na ang dating asawa ni Anyi, na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang pressure sa mga mata nito ay nagpanginig ng hindi maipaliwanag sa puso ni Zhang Ruonan. Lumapit si Zhang Ruonan kay Anyi at tiningnan ang nasa harap niya. Anong kailangan ni Emma He sa pamilya Zhang? Napangisi si He Huijin habang nakatingin sa kanya. Ano ang ginagawa ko rito? Hindi ba't ikaw ang pinaka-nakakaalam niyan, binibining Zhang? 5 taon kaming kasal ni Anyi at patuloy mo siyang ginugulo. Sa katunayan, hindi sana kami magdidiborsyo kung hindi dahil sa tulong mo. Naguguluhan si He Huiyon. Noong 5 taong iyon, linggo-linggo ay lumilipad si Zhang Ruonan sa ibang bansa para lihim na silipin si Anyi. Ngunit magaling siyang magtago at ang mga regalong dala niya ay mukhang ordinaryo lamang. Tinitigan siya ni He Huiyon na parang isang hangal. Kahit na business marriage lang ang pagsasama nila ni Anyi, noong simula ay totoo ang pagmamahal niya rito, hanggang sa ganap niyang hawakan ang negosyo ng pamilya. At nagsimulang maging abala para sa pamilya kaya napabayaan niya si Anyi. Sa pagtingin sa mga post nito sa social media, nais sana niyang magpaliwanag, ngunit hinarang siya ng napakaraming tawag sa telepono. Sa panahong ito, biglang may mga regalong lumilitaw sa tabi ni Anyi na hindi niya nakita sa Amerika. Nang suriin niya ang sisiye, nalaman niya na si Zhang Ruonan pala ang palihim na naglalagay ng mga regalong ito sa tapat ng kanilang pinto. Isang matinding galit ang nag-aalab sa kanyang dibdib. Itinapon niya ang lahat ng mga regalong iyon sa harap ni Anyi at nauwi ito sa napakaraming pagtatalo hanggang sa palihim na nakipagdiborsyo si Anyi at bumalik ng bansa. Tiningnan ni He Huiyon ang taong nasa harap niya. Ang ganda ng pagpapalaki sa iyo, binibining Zhang, may asawa ka na. Pero hindi ka pa rin makalimot sa asawa ng iba. Ang mga salitang ito ang nagpabaling sa mukha ni Zhang Ruonan, diborsyado na ako. Biglang tumingin si Anyi sa likuran kay Zhang Ruonan na may bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Mula pagkabata, alam niyang gusto siya ni Zhang Ruonan, ngunit itinuring niya lang itong parang nakababatang kapatid. Mula naman sa isang kaibigan, nalaman niya ang gabi na magtatapat sana si Zhang Ruonan sa kanya. Kasalukuyan niyang ihahatid ang kanyang kasintahan sa pamilya, kaya upang maiwasan ang awkward na sitwasyon, pinili niyang pakasalan si He Huiyon at lumipad sa ibang bansa. Marahil dahil sa pagmamadali ng kasal, tunay na minahal siya ni He Huiyon sa simula. Ngunit nang lumaon ay naging abala siya sa negosyo, kasabay pa ng mga pahiwatig at pang-ukit ng ibang lalaki sa paligid at ang kanyang huling paliwanag. Unti-unting nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama. Ang mga post niya sa social media ay nakita rin ni Zhang Ruonan. Kaya naman naglitawan ang mga regalong iyon sa labas ng bahay. Alam niyang kasal din si Zhang Ruonan at batid niya kung gaano kalaking gulo ang maidudulot nito sa dalawang mag-asawa. Kaya naisip niyang itapon na lang ng palihim ang mga regalong iyon. Ngunit nahuli siya ni He Huiyon sa mismong araw na itatapon niya ang mga ito at doon sumabog ang lahat ng naipong sama ng loob. Nang maglaon, palihim siyang nakipagdiborsyo at bumalik sa bansa. Ang kanyang mga magulang ay nasa ibang bansa at hindi siya mababantayan. Nang balak na sana niyang tumuloy sa sarili nilang hotel, hindi niya alam kung saan nalaman ni Zhang Ruonan ang tungkol sa diborsyo kaya hinanap siya nito. Likas siyang mahiyain. At ang pinakamapangahas na bagay na nagawa niya ay ang palihim na makipagdiborsyo kay He Huiyon. Sa harap ng taong matagal nang nagkagusto. Sa kanya na si Zhang Ruonan, mahigpit niya itong tinanggihan at sinabing may tutuluyan naman siya. Ngunit parang walang narinig si Zhang Ruonan, sa pilitan niya itong dinala pabalik sa tahanan ng mga Zhang. Nang akala niyang ayaw siyang patirahin doon ni Xuyonchen. Natuwa pa ang kanyang loob, naisip niyang pagkakataon na ito para makaalis. Sino ang mag-akalang pumayag pala si Xuyonchen? Nang matapos ang renobasyon ng kanyang bahay, sinamantala niya ang pag-alis ni Xuyonchen para palihim na lumipat. Dahil matagal na silang magkaibigan, ayaw rin niyang masira ang kanilang samahan, ngunit sa tuwing tumatanggi siya, nabibigyan ito ng ibang kahulugan sa paningin ni Zhang Ruonan na labis niyang ikinababahala. Nang mabalitaan niyang nagdiborsyo at umalis na si Xuyonchen, nadagdagan pa ang kanyang konsensya. Hindi na sana siya bumalik ng bansa. Hindi man lang tiningnan ni He Huiyu si Zhang Ruonan. Diretso niyang hinila si Anyi mula sa likuran nito. Anyi, agad na susunggaban sana ni Zhang Ruonan. Ngunit hinarang siya ng mga bodyguard na dala ni He Huiyu. Anyi, mali ang ginawa ko noon, humihingi ako ng tawad sa iyo, at nangangako akong hindi na mauulit ang mga ganoong pangyayari. Ngayon, sasama ka ba sa akin pauwi? Tungkol naman sa kasunduan sa diborsyo. Nag-apply na ako para bawiin ito. Puno ng pag-aalinlangan si Anyi. Anyi, huwag kang pumayag sa kanya. Kitang-kita ang pagkapanik sa mga mata ni Zhang Ruonan.
Alam na alam ni Zhang Ruonan ang mga pasakit na dinanas ni Anyi. Dahil kay Huiyu noon, kung babalik siya ay mauulit lang ang nakaraan. Tumango rin ng tumango ang nasa tabi na si Zhang Yao. Nga, Kuya Anyi, ang ate ko lang ang pinakamabuti para sa'yo. Tiningnan ni Anyi ang kamay na mahigpit na hawak ni Huiyu, huminga ng malalim at tumingala sa kanya. Ruonan, salamat sa pag-aalaga mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Ang mga salitang iyon ay tuluyang nagpabasag sa puso ni Zhang Ruonan. Anyi, kinagat ni Anyi ang kanyang labi mula pagkabata. Mahina ang loob ko at hindi marunong tumanggi, ikaw ang laging tumutulong sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo. Ngayon, may lakas na ako ng loob na tumanggi. Ngunit dahil sa takot, lagi akong umiiyak kapag tumatanggi. Sa paningin mo, nagiging ibang bagay ito. Humihingi ako ng paumanhin sa mga maling akalang naidulot nito. Si Yonchen ay isang mabuting lalaki, kailangan ko ring humingi ng tawad sa kanya. Zhang Ruonan, huwag na tayong magkita pang muli. Hindi malaman kung paano natapos ang gulo, naghiwa-hiwalay ang mga tao. At naiwan na namang mag-isa si Zhang Ruonan sa villa. Sa pagtingin sa kanyang anak na muling nawala ng pag-asa, ang ina ni Zhang ay galit na naawa. Sa bawat pagkakataon ay nagkakaganito ito dahil sa pag-ibig, nangangamba siya sa kalusugan nito at sa pagkakataong ito. Wala nang ibang katulad ko na humila sa kanya palabas. Ang sunod-sunod na dagok ay nagpabago kay Zhang Ruonan na parang ibang tao na siya. Ang mga chismis na ito ay nakarating din sa mga netizens hanggang sa kabilang ibayo ng dagat sa Italy nang lumabas ako mula sa aking studio. Ang kasama kong kaibigan ay may hawak na cellphone, ipinapakita sa akin ang chismis tungkol kay Zhang Ruonan. Yonchen, tingnan mo ito. Habang bitbit ang mga gamit sa pagpipinta, sumulyap ang kaibigan ko sa screen at pagkatapos ay bumigkas ng iyo. Iyan lang ang reaksyon mo, nagtatakang tumingin ang kaibigan ko sa akin, napakibit balikat na lamang ako. Ano pa bang reaksyon ang gusto mong ipakita ko? Maliit lang ang mundo natin, alam din ng lahat ang mga nangyari sa akin. Tutal, noong panahong nagka-aksidente si Zhang Ruonan dahil sa pag-ibig at naging kabit ng iba ay naging maingay ang balita, pati na ang mga ginawa ko. May alam din sila tungkol doon. Ngunit ang reaksyon nila, kumpara sa mga taong nasa paligid ni Zhang Ruonan, ay malayo ang pagkakaiba. Napakabuting tao ni Zhang Ruonan pero hindi niya pinahalagahan, pinilit pa niyang manggulo sa asawa ng iba. Napakakapal ng mukha. Inakto ng kaibigan ko ang kanyang pagkairita habang ang mukha ay bakas ang labis na galit. Kung ako sa posisyon mo, baka nasampal ko na siya ng 2 beses. Napatawa ako ng mahina. Mula nang lumabas ako ng bansa, wala na akong pakialam sa mga nangyayari sa loob ng Pilipinas. Nang malalim na ang gabi, habang tinatapos ko ang huling painting, isang nakakabinging tunog ng telepono ang biglang bumasag sa katahimikan. Tumawag ang isa kong kaklase na bumalik sa bansa. Pagkasagot ko, agad na narinig ang boses ng kaklase ko na puno ng excitement. Yonchen, sasabihin ko sa iyo, si Zhang Ruonan ay baliw na siya. Napakunot no ako, doon ko lang nalaman na mula nang maghiwalay kami ni Zhang Ruonan at lumabas ako ng bansa. At nang sumama ang kanyang white moonlight sa dating asawa nito pabalik ng Amerika, naging pabaya na si Zhang Ruonan sa sarili at araw-araw na lamang naglalasing sa bahay. Kung noon pa ito, siguradong nakapaghanda na ako ng sabaw na pampatanggal ng hangover para sa kanya. Ngayong wala na ang mapagkalinga akong pag-aalaga. Bigla niyang naalala ang mga kabutihan ko. Idagdag pa ang mga komento ng ibang tao tungkol sa akin, lalong tumindi ang kanyang pagnanais na mahanap ako. Sayang lang at hindi ako pumunta sa bansang inayos ng ina ni Zhang, kaya hindi niya alam kung nasaan ako. Para mahanap ako, hindi na niya pinansin ang kumpanya. Pati ang mga taong nanakit sa akin noon, pati si Zhang Yao na dati ay hindi ako gusto, ay sa pilitan niyang ipinadala sa Australia. Sa sunod-sunod na nakakabaliw na kilos na ito, hindi ba siya baliw kung hindi yon? Pinaglaruan ko ang rosas sa bintana at tumingin sa ibaba. Mula ng araw na magsimula akong magbayad ng utang na loob, itinuring ko lang si Zhang Ruonan bilang isang tungkulin, gusto ko lang matapos agad ang pagbabayad at makaalis na. Noong araw na lumipad ako paalis ng bansa, plano ko sanang pumunta sa bansang pinili ng ina ni Zhang, ngunit paglapag ko, bumili pa rin ako ng panibagong tiket papuntang Italia. Mula noon, ibinuhos ko ang buong sarili ko sa aking karera. At hindi ko na pinansin ang mga nangyayari kay Zhang Ruonan. Ngayong nabalitaan ko ang tungkol sa kanya, ang tanging naisip ko lang ay, ang huling pagmamahal ay walang halaga. Bukod pa roon, hindi ko naman siya mahal, kaya bakit ko papahalagahan ang pagsisisi niya? Gaya ng dati, bitbit ko ang aking drawing board papunta sa studio nang makita ko ang matalikong kaibigang si Wenuan na naghihintay sa pintuan. Matapos kong tanggapin ang tinapay mula kay Wenuan, ibinigay ko sa kanya ang regalo ko para sa kanyang kaarawan. Nagkatawanan at nagkwentuhan kaming dalawa habang papunta sa studio, ngunit sinabihan kami na kanselado ang klase ngayong araw dahil may isang tanyag na eksperto sa sining.
na magbibigay ng lektura sa paaralan, kaya iniligpit namin ang aming mga gamit at naglakad patungo sa unibersidad. Siksikan ang mga tao sa lecture hall, kaya nagpumilit kaming makapasok ni Wenuan para makuha ang huling 2 upuan sa pinakalikod. Kasabay ng katok sa pinto, agad na tumahimik ang silid at sa sandaling makita ko ang taong dumating. Ang maingay na silid ay biglang natahimik dahil napakagwapo ng taong magle-lecture. Sa mundo ng sining, nakakita na kami ng maraming magagandang mukha, ngunit wala ni isa ang nakakahigit sa lalaking nasa harap namin. Ngunit nang masilayan ko ang taong iyon, bigla akong napahinto sa paghinga dahil kakilala ko siya. Matagal na tayong hindi nagkita. Yonchen, ang taong nasa harap ko ay nakangiting nakatingin sa akin, na naging dahilan ng pagtubig ng aking mga mata. Si Fu Changsheng ay ang kalaro ko noong bata pa na kasama kong lumaki sa bahay ampunan. Siya at si Chen Yu ay mas matanda sa akin ng ilang taon, kaya pareho nila akong pinoprotektahan, ngunit magkaiba ang naging kapalaran namin. Sila ni Chen Yu ay magkasunod na inampon ng mga mapagmahal na pamilya, habang ako ay naiwan sa bahay ampunan. At kalaunan ay tinulungan ng pamilya Zhang. Pagtingin sa payat na batang lalaki noon, bakas ang awa sa mga mata ni Fu Changsheng. Dati, sa ilalim ng pangangalaga nila ni Chen Yu, isa rin akong masayang batang lalaki, ngunit pinaglaruan kami ng tadhana. Dahil sila ni Chen Yu ay magkasunod na inampon, at dahil bata pa kami noon at walang paraan para mag-usap, nawalan kami ng koneksyon sa isa't isa. Sa loob ng maraming taon, hinanap niya kami, ngunit si Chen Yu lang ang nahanap niya. Hanggang sa nakita niya sa opisyal na website ng pamilya Zhang ang balita tungkol sa kasal ni Zhang Ruonan, doon niya lang nalaman na pinakasalan ko si Zhang Ruonan. Alam din niya ang mga ginawa ni Zhang Ruonan, kaya lalo niya akong kinahabagan. Ang isang taong dati ay masigla at palabiro, ay nagkasugat-sugat ang puso dahil sa kasal na ito. Nang malaman niyang pupunta ako sa Italia para mag-aral, nagdesisyon silang lumipat ni Chen Yu sa Roma. Matapos kaming magkwentuhan ng matagal, doon ko lang nalaman na ikinasal na pala silang dalawa ni Chen Yu. Para makita nila ako ng mas maaga, lumipat din sila sa Roma. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang sarili ko, gusto ko nang ilabas ang lahat ng hinanakit nitong mga nakaraang taon. Matapos naming magkita ni Chen Yu sa hapunan noong gabi, muli na naman akong naiyak nang mapigilan ko na sana ang aking luha. Nagkwentuhan pa kaming tatlo ng matagal, inilapit ni Chen Yu ang paborito kong pagkain sa harap ko. At nagtanong ng may pag-aalala, Yonchen, ano na ang mga plano mo pagkatapos nito? Inubos ko ang huling piraso ng steak sa aking plato at umiling, wala pa sa ngayon. Ang iniisip ko lang muna ngayon ay ang makapagtapos, at pagkatapos ay magdaos ng sarili kong art exhibit, o kaya ay maghanap ng trabahong gusto ko. Pagdating sa pag-uwi sa bansa, nakita ang pagkalito sa aking mga mata, babalik ba ako? Siguradong kailangan kong bumalik para dalawin ang nanay na direktor ng orphanage, tutal noong araw na nagpaalam ako sa kanya, palihim niyang isinilid ang pera sa bag ko. Pero ang pag-uwi sa bansa ay nangangahulugan din ng muling pagkikita namin ni Zhang Ruonan. Sa pag-alala ko sa mga baliw na bagay na ginawa niya, muling kumunot ang aking noo. Nagkatinginan ang mag-asawa at mabilis na iniba ang usapan, kumain na muna tayo. Isipin na lang natin ang mga bagay sa hinaharap kapag dumating na ang panahon, susuportahan ka namin. Sa isang iglap taglagas na naman, dumating ang araw ng aking graduation. Sa pagtingin ko sa eksenang nasa harap ko, napuno ako ng samut-saring damdamin. Ang graduation na hinintay ko ng 15 taon, sa wakas ay narito na. Yonchen, maligayang pagtatapos. Yonchen, maligayang pagtatapos. Nag-alok ng mga bulaklak ang aking mga kaibigan para batiin ako, na muling nagpamula sa aking mga mata. Sa huling pagsasalo-salo kasama ang mga kaibigan, hinayaan ko ang sarili kong uminom ng ilang baso ng alak. Ang mapait na alak ay dumaloy sa aking lalamunan, at isang hapdi ang dumaloy sa aking puso. Dahil alam naming mahirap na kaming magkita-kita sa hinaharap, tawanan at iyakan ang nangyari hanggang sa madaling araw. Pagkalipas ng isang linggo, inayos ko ang aking mga gamit at nagpaalam sa aking mga kaibigan at sa Italia. Sumama ako kina Fu Changsheng at Chen Yu pabalik sa bansa, hindi para manirahan ng matagalan, kundi pansamantala lamang. Una, dahil gusto kong dalawin ang nanay na direktor ng orphanage, at pangalawa, dahil sa hiling ng aking kaibigan na makipagtulungan sa kanya sa pagdaraos ng isang art exhibit. Pagkakita ko sa nanay na direktor na 2 taon ko nang hindi nakikita, muling namasa ang aking mga mata. Hinaplos ng direktor ang aking kamay. At nang marinig niyang natapos ko na ang aking pag-aaral at natupad ang aking pangarap, puno ng kagalakan ang kanyang mga mata. Habang nagkwekwentuhan, biglang nagsalita ang direktor, tama nga pala. Hindi nagtagal matapos kang mangibang bansa, pumunta si Zhang Ruonan sa bahay ampunan para hanapin ako at itanong kung nasaan ka. Matagal ko nang hindi naririnig ang pangalang Zhang Ruonan, kaya panandalian akong natulala. Patuloy pa rin ang pagsasalita ng direktor sa aking tabi. Pero sa hitsura niya, halata namang hindi siya mabuti sa'yo, kaya hindi ko na lang sinabi sa kanya.
Matapos maghapunan kasama ang direktor, bumalik na ako sa mansyon ng mga Xu dahil panandalian lang ang pagbabalik ko sa bansa. Sinalubong ako ni Xu Changsheng at Cheng Yu at dinala ako sa kanilang bahay dahil nakita nilang nakabalik na ako. Lumapit si Cheng Yu sa akin, puno ng pag-aalala at dinala ako sa kainan para uminom ng sabaw habang pinag-uusapan nilang dalawa ang art exhibit sa susunod na linggo. Matapos naming mag-usap ng matagal, bumalik na ako sa aking kwarto para magpahinga. Gusali ng Zhang. Nakatingin si Zhang Ruonan sa litrato sa ibabaw ng mesa, natulala ng matagal, 2 taon na. Eksaktong 2 taon, ginamit niya ang buong impluensya ng pamilya Zhang, ngunit hindi niya mahanap ang aking kinaroroonan. Habang tinitingnan ang batang mukha sa litrato, nakapinta ang pait na ngiti sa kanyang mga labi, ito ang aming wedding photo. Ito rin ang nag-iisang litrato naming dalawa sa loob ng 5 taon, ang tao nga naman ay natututong magpahalaga kapag nawala na ang lahat. Nauunawaan na niya ngayon ang kasabihang iyon, noong una akong umalis, akala niya ay nasanay lang siya sa pag-aalaga ko sa kanya. Kaya hindi siya sanay sa aking pagkawala, hanggang sa makita niya ang kasunduan sa pagitan ko at ng ina ni Zhang, pati na ang mga sumunod na pangyayari. Doon niya lang napagtanto na ang nakasanayan niya sa akin ay naging pagmamahal na pala, sadyang dahil lang sa presensya ni Annie noon. Kaya niya binaliwala ang pagmamahal na ito, ngayon na inamin na niya ang damdamin, matagal na akong umalis sa kanyang mundo. Kumatok ang isang tao sa pinto ng opisina mula sa labas, at pumasok ang kanyang assistant, Ina Zhang. Bukas ang art exhibit para sa mga bagong pintor na gaganapin sa sentro. Iniimbitahan ang mga kilalang personalidad na dumalo. Ito ay pagkatapos ng diborsyo. Doon lang napagtanto ni Zhang Ruonan na napakakunti ng alam niya tungkol sa akin. Noong bumalik ako mula sa pagkuha ng inspirasyon, akala niya ay bigla lang akong nagka-interes sa pagpipinta, kalaunan ay nalaman niyang bata pa lang ako ay nag-aaral na ako ng sining, kung hindi lang dahil sa utang na loob na nagtulak sa akin na talikuran ang pag-aaral sa ibang bansa. Matagal na sana akong naging bituin sa industriyang ito. Marahil ay para mas makilala ako, o marahil ay para mas mapalapit sa akin. Lahat ng art exhibit na ginaganap sa kumpanya ng mga Zhang ay pinupuntahan niya. Sa kabilang banda, ipinadala na sa akin ng kaklasiko ang listahan ng mga media at negosyanteng inimbitahan sa exhibit para makapaghanda ako. Sa kabilang banda, ipinadala na sa akin ng kaklasiko ang listahan ng mga media at negosyanteng inimbitahan sa exhibit para makapaghanda ako. Nang makita ko ang pangalan ni Zhang Ruonan sa listahan, saglit akong natulala. Tiningnan ako ng aking kaklase at mabilis na sinabi, "Kung ayaw mo siyang makita, hindi mo naman kailangang lumabas para sa mga interview." Umiti ako at umiling. Ayos lang, mula noong unang araw ng pagbabalik ko sa bansa, alam ko nang darating ang araw na magtatagpo tayo. Makakatago ka ng panandalian, pero hindi habang buhay, at isa pa, ano naman ang dapat kong ikatakot? Matagal ko nang nabayaran ang lahat ng utang na loob sa pamilya niya. Mga estranghero na lang kami ngayon. Sa araw ng exhibit, sumunod si Ruonan sa agos ng mga manonood at naglakad papasok sa gallery. Naglalakad din si Zhang Ruonan sa gitna nito. Sa mga nakaraang taon, nakapunta na siya sa maraming exhibit ng sining kaya may sapat na siyang pag-unawa sa mga painting na nakasabit sa dingding. Bawat painting ay napakaganda hanggang sa lumitaw ang isang ito na walang anumang labis na guhit. Tanging tanawin lang ng kabundukan at sa maliit na karatula sa gilid ay nakasulat ang pangalan ng painting, Kalayaan. Hindi may paliwanag. Naalala niya ako. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama, palagi lang akong nakapokus sa kanya. 24 oras na naghihintay sa bahay para sa kanya, nawalan na ako ng sarili at walang kahit katiting na kalayaan. Kahit ito ang pinakapayak na bagay, naging isang luho na ito para sa akin. Habang tulala, isang pamilyar na boses ng lalaki ang pumasok sa kanyang pandinig, hinanap niya ang pinagmulan ng boses at agad niyang nakita ang taong matagal na niyang pinapangarap. Sa isang iglap, ang kanyang mundo ay biglang naging tahimik. Ang buong puso at paningin niya ay nakatuon na lamang sa lalaki sa kanyang harapan, ako, si Xu Yunchen. Habang masayang ipinapakilala ang sariling obra sa taong nasa harapan niya, Yunchen. Bahagya akong napakunot noo at bago pa man ako makalingon, may yumakap na sa akin. Ang matamis na amoy ng pabango ay pumasok sa aking ilong, mahigpit akong niyakap ni Zhang Ruonan habang hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang katawan. Yunchen, Yunchen, sa wakas ay bumalik ka na. Pagtutulak ko sana sa kanya, ngunit may isang figura ang naunang humila palayo sa babae. Yunchen, ayos ka lang ba? Umiling ako. Tiningnan ni Fu Changsheng ang babae sa kanyang harapan nang may malamig na tingin, Zhang Ruonan. Ano pang mukha ang ihaharap mo para makita si Yunchen? Sa tuwing nakikita niya ito, naaalala ni Fu Changsheng ang mga pang-aaping dinanas ko sa loob ng 5 taon. At lalong nag-alab ang kanyang galit. Bumuka ang bibig ni Zhang Ruonan, gusto pa sanang magpaliwanag. Ngunit humakbang ako para pigilan siya. Kuya, lumipat na lang tayo ng lugar para mag-usap.
Hindi ko gustong masira ang art exhibit na pinaghirapan naming mabuti ng aking matalik na kaibigan. Sa CAF sa ikalawang palapag, hinarang ni Fu Changsheng si Zhang Ruonan habang nakatayo sa harap namin ni Chen Yu at tinanong, hiwalay na kayo ni Yon Chen. Bakit mo pa siya ginugulo? Tiningnan ni Zhang Ruonan ang aking malamig na mukha mula sa likuran ni Fu Changsheng. Ang kanyang puso ay tila pinipiga at hindi siya makahinga sa sakit. Kailanman ay hindi ko siya hinarap. Sa ganitong paraan, sa sandaling muli niya akong makita, marami siyang gustong itanong sa akin. Ngunit sa huli, isang tanong lang ang lumabas, Yon Chen, bakit mo gustong makipaghiwalay sa akin? Inirapan siya ni Cheng Yu, anong klaseng hangal na tanong yan? Kalmado ko siyang tiningnan. Tapos na ang yakap, natural lang na kailangan ko nang umalis. Mula sa sandaling pinirmahan niya ang kasunduan sa diborsyo. Alam ko nang ang aking pagbabayad ng utang na loob ay mabubunyag sa harap niya. Kaya ang kabutihang ginawa mo sa akin nitong nakaraang 5 taon. Dahil lang ba lahat iyon sa pagbabayad ng utang na loob? Mahigpit na ikinuyom ni Zhang Ruonan ang kanyang mga kamay at nangangatog na nagsalita. Nanatili akong kalmado at tila may naisip sa nagpatuloy. Mula nang pasulatin ako ni Tio Zhang ng kasunduan sa pagbabayad ng utang na loob, ang relasyon natin ay base lamang sa utang na loob at lagi ko ring pinaalalahanan ang sarili ko. Kaya pagkapirma ko noon, agad akong naghanda ng kasunduan sa diborsyo. Sa madaling salita, si Zhang Ruonan ang unang babaeng nakarelasyon ko, bago pa man ako sumabak sa tunay na mundo ay kailangan ko na agad magpakasal. Dahil sa pagiging inosente ko, natakot akong malito sa mga huwad na pangyayari nitong 5 taon. Kaya maaga akong naghanda ng kasunduan sa diborsyo. Sa tuwing nararamdaman kong nahuhulog na ang loob ko sa kanya, inilalabas ko ang kasunduan para paalalahanan ang sarili ko. Sa distansya at agwat sa pagitan natin, sinubukan ko bang mahalin si Zhang Ruonan? Marahil ay. Ngunit sa simula pa lang ng aking paghanga, paulit-ulit niya akong iniiwan para kay Anyi. Sinumang normal na tao ay mapapagod. Lalo na sa katulad kong nagbabayad lang ng utang na loob, swerte na nga kung hindi ko siya kamuhian. Ang 5 taon ay matagal kong titingnan. Matagal hanggang sa inakala kong ganoon na lang ang buhay ko, maikli naman dahil sa isang iglap, tuluyan na akong nakalaya sa kanya. Minahal ko si Zhang Ruonan, hinding-hindi noon, ngayon, o sa hinaharap man. Wala akong pagmamahal sa iyo at hindi kita mamahalin. Utang na loob lang ang namamagitan sa atin. Hindi ko pinansin ang kanyang naging reaksyon, gusto ko lang tapusin ang lahat ng ito ng mabilis. At asikasuhin ang mga bagay sa exhibit ng painting. Gusto pa sana akong harangan ni Zhang Ruonan, ngunit hinarang siya ni Fu Changsheng. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang aking pagtalikod at pagkawala sa paningin niya. Ang exhibit na ito ay hindi naapektuhan ng maliit na insidenteng iyon. At matagumpay na naidaos sa huli. Para ipagdiwang ang aking tagumpay, sina Fu Changsheng at Chen Yu ay espesyal na. Nagpareserba ng paborito kong restaurant. Hindi pa dumarating ang pagkain, ngunit nauna nang dumating ang isang bagay. Sino po rito si Ginoong Xu? Ito po ang bulaklak mula kay Ginang Zhang bilang pagbati sa matagumpay na exhibit ni Ginoong Xu. Hindi ko yon tinanggap at pinabalik ko na lang sa nagdala. Pakisabi sa Ginang Zhang na yon. Hindi ko gusto ang pulang rosas, iyan ang paborito ni Anyi. Ang gusto ko lang ay mga rosas na may tinik. Ang masayang atmosfera ay biglang nanigas, ang tagapagsilbi ay hindi alam kung tatanggapin o ibabalik ang mga rosas. Nang makitang matagal akong hindi nagsalita, tahimik na umalis ang tagapagsilbi. Ngunit hindi ito nakaapekto kay Zhang Ruonan, araw-araw pa rin siyang nagpapadala ng isang bungkos ng rosas sa studio ko. At bawat bungkos na dumarating ay itinatapon ko lang sa basurahan bago pa man makapasok sa loob. May isa pang pagkakataon sa exhibit. Hinarang ako ni Zhang Ruonan, gustong itanong kung bakit hindi ko tinanggap ang mga bulaklak niya, matagal ko siyang tinitigan. Bigla akong napangisi ng mapait, 5 taon tayong mag-asawa, pero ni katiting na pagkakilala sa akin ay wala ka. Dahil hindi ko gusto ang mga yon, hindi ko rin gusto ang kahit anong bagay na ibinibigay mo, Zhang Ruonan. Bakit hindi na lang tayo maghiwalay ng maayos? Hindi ba't dapat ikaw ang pinakamasaya ngayong hiwalay na tayo? Huminga siya ng malalim, tila nababasag ang mga bituin sa kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang boses. Kusa siyang humakbang palapit para hawakan ang kamay ko, hindi ganoon yon Chen. Hindi ako masaya na naghiwalay tayo, nasanay na ako na nandyan ka sa buhay ko, hindi. Noong umalis ka na, doon ko lang napagtanto na ang taong tunay ko palang gusto ay ikaw, Anyi. Anyi, ang nararamdaman ko lang sa kanya ay pagkabigo noong kabataan ko, ngayong wala na siya, bakit hindi tayo bumalik sa dati? Dati. May dumaang kalituhan sa aking mga mata, ang bawat araw noon ay isang paghihirap para sa akin. Ayaw ko nang bumalik sa nakaraan, umiwas ako sa kanyang hawak, at mas lumamig pa ang boses ko. Zhang Ruonan, pakinggan mo ang sarili mong sinabi, nasanay ka lang sa akin. Para lang akong isang katulong, kaya lang, walang ibang katulong ang nagbuwis ng buhay para sa iyo gaya ko. Tunay mo bang napagtanto na gusto mo ako? Naniniwala ka ba sa sarili mong sinasabi?
Namutla ang mukha ni Zhang Ruonan. Simula noong 18 anyos ako at pumasok sa pamilya Zhang, hindi ko pa siya nakikitang ganito kalungkot. Si Zhang Ruonan ay palaging mataas ang tingin sa sarili at mapagmataas. Ngayon, ang mukha niya ay naging kasing pangit nito dahil lang hindi ako sumang-ayon sa gusto niya gaya ng dati, kundi direktang binuko ang tunay na laman ng kanyang puso. Hindi ko na siya nilingon at tumalikod na ako, ngunit pagkalabas ko ng silid. Bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Inang Zhang. Pagdating sa kanya, pasasalamat lang ang nararamdaman ko. Siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataong makabawi ng utang na loob. Noon, kakapasok ko lang sa kolehiyo, at halos wala na akong pera pagkabayad ng matrikula. Ayaw ko ring may utang sa pamilyang Zhang. Ang 5 taong paninilbihan ay sapat na para mabayaran ang perang ipinuhunan nila sa akin. Dahil sa utang na loob, kailangan ko siyang dalawin. Si Fu Changsheng ay puno ng pag-aalalang tumingin sa akin. Hindi ba tapos na ang ugnayan niyo sa pamilyang Zhang? Hindi mo na kailangang pumunta pa, paano kung pahirapan ka nila ulit? Matapos ampunin si Fu Changsheng, marami siyang nakita sa mundo ng mga mayayaman at marami siyang natutunang aral. Ang pagbabayad ng utang na loob ba ay kailangang sa pamamagitan lamang ng pagtulong kay Zhang Ruonan na makamove on. Pero pinilit ng Inang Zhang na magsakripisyo ang isang lalaki ng kanyang kinabukasan para sa 5 taong pagpapakasal. Sobrang labis na yon at gaya ng inaasahan, pagkatapos ng ilang simpleng kamustahan sa akin ni Inang Zhang. Ibinuntot niya ang usapan kay Zhang Ruonan. At sa bawat salita ay pinipilit akong bigyan muli ng pagkakataon si Zhang Ruonan, tama nga si Fu Changsheng. Nawalan na ako ng kalayaan, at dahil sa tinatawag nilang pagtanaw ng utang na loob, pinag-aksaya nila ako ng 5 taon at dapat pa raw akong magpasalamat sa pamilyang Zhang. Sa katunayan, walang ganyang kagandang kapalaran. Sa totoo lang, hindi ko rin naman gusto ang nangyari noon. Kung natapos ko sana ng maayos ang aking pag-aaral, maaari sana akong nagpatuloy sa ibang bansa. 1 taon o 2 lang naman ang pagkakaiba, kung hindi dahil sa utang na loob, mababayaran ko rin sana ang tulong ng pamilyang Zhang nang may kasama pang tubo, ngunit sobrang konsentidor ng ina ni Zhang sa kanyang anak. Hindi niya matiis na mahirapan ng kaunti si Zhang Ruonan, kaya minadali niya akong ikasal sa kanya para hindi masira ang buhay ng kanyang anak dahil sa maliit na bagay na yon. Pero kung masira man ang buhay ko, wala namang nagmamalasakit. Tiningnan ng ina ni Zhang ang gwapong lalaki sa kanyang harapan. Puno ng kasiyahan at panghihinayang ang kanyang puso, masaya siya dahil ang ganitong klaseng lalaki ay magandang maging manugang, ngunit nanghihinayang dahil noon ay si Anyi lang ang tanging mahal ni Zhang Ruonan. Sayang at napalampas nila ang napakagandang manugang, ngunit ngayong tapos na si Zhang Ruonan at Anyi, magiging maayos din kung babalik ako bilang manugang. Pagkatapos marinig ang sinabi ng ina ni Zhang, wala akong sinabi at inilapag ko lang ang bank card na inihanda ko na sa harap niya. Ang perang nasa loob nito ay doble ng halagang itinulong ng pamilyang Zhang sa akin noon, kung wala lang ang tinatawag nilang pagtanaw ng utang na loob. 2 taon lang ang hihintayin ko ay mababayaran ko na sana ito ng may tubo. Ang pamilyang Zhang ay mahilig gumawa ng kawanggawa. Hindi lang ako ang kanilang tinulungan, at ang pera ay regular na ipinapadala sa bank card. Hindi rin naman sila humingi ng kapalit sa ibang mga tinulungan nila. Siguro ay masyado lang akong inosente noon kaya kusa akong nagpakulong, pero ngayon ay namumulat na ako. Wala na akong balak na makipagtalo pa, at pagkasabi nito, hindi ko na tiningnan ang reaksyon ng ina ni Zhang. Kinuha ko ang bank card at naglakad palabas. Natigilan ang ina ni Zhang at biglang nakaramdam ng galit. Pero nang maisip niya ang pamilyang Fu at Chen na nasa likod ko, napilitan siyang lunukin ang kanyang galit. Kakalabas ko lang ng bahay ng mga Zhang. Nasalubong ko agad si Zhang Ruonan na kararating lang, Su Yunchen, bakit ka nandito? May bakas ng pagkamangha at tuwa ang boses ng babae. Napangisi ako, gusto nang tiyahin na gawin ko ang ginawa ko 7 taon na ang nakalilipas. Naiwanan ang aking kinabukasan at karera, para magpatuloy na magsayang ng panahon sa tabi mo. Namutla ang mukha ni Zhang Ruonan nang maalala niya ang kasunduan na nakita niya 2 taon na ang nakararaan, sa loob ng 5 taon na ito ng pagtanaw ng utang na loob. Kailangan kong isakripisyo ang lahat, hindi na maipapaliwanag kung gaano kahirap at kasakit ang pinagdaanan ko sa loob ng mga taong iyon. Hinigpitan niya ang kanyang hawak at pabulong na nagsabi, patawad. Wala na akong pasensyang makinig sa kanya, hindi ko na siya tiningnan at nilampasan ko na lang siya. Siguro dahil sa sinabi ko, hindi na ako hinanap ni Zhang Ruonan sa mga sumunod na araw, at natuwa naman ako sa katahimikang natamo ko. Hanggang sa araw na ito, sa bankwet ng pamilyang Fu, bilang nakababatang kapatid ni Fu Changsheng. Inanyayahan din ako, at sa buong tagal ng piging, mahigpit akong pinoprotektahan ni Cheng Yu sa kanyang tabi. Natatakot siyang may mangyaring masama sa akin. Su Yunchen, bakit ka narito? Isang matinis na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko si Zhang Yao na mabilis na sumusugod sa direksyon ko. Dahil siya ang anak ni Ginang Zhang, hindi nito matiis na mahirapan siya sa Australia,
kaya ipinautos nito sa ama na pauwiin siya. Pagkakita sa akin, puno ng hinanakit ang puso ni Zhang Yao, sinisisi niya ako sa lahat. Akala niya ay dahil sa paghihiwalay ko kaya siya ipinatapon ng ate niya sa Australia, at inabot pa ng 2 taon bago siya nakabalik. Nasa likod ko ang Champag Tower, kaya kusa akong umiwas, ngunit nawala ako sa aking pagtapak. Yonchen, mabilis na humakbang si Cheng Yu at hinila ako palapit sa kanyang likuran. Hindi napigilan ni Zhang Yao ang kanyang pagtakbo, kaya diretsyo siyang bumangga sa Champag Tower, na nagdulot ng malakas na kalabog. Napalingon ang lahat ng mga panauhin, at nakita nila si Zhang Yao na nakahandusay sa bumagsak na Champag Tower, habang nagkalat ang mga basag na baso sa sahig. Sugatan din siya at may mga dugo sa kanyang katawan. Yao-yao, pagkarinig sa ingay, nagmamadaling lumapit si Zhang Ruonan. Susubukan sana niya itong buhatin, ngunit nang hawakan niya ito, napadaing sa sakit si Zhang Yao. Si Cheng Yu naman sa tabi ko ay sinuri ako mula ulo hanggang paa, at nang matiyak na wala akong galos, saka lang siya humarap kay Zhang Yao na nasa sahig. Napakaganda ng asal ng pamilya Zhang, bigla na lang susugod para banggain ako. May nagawa ba ako sa'yo? Kung hindi ako nagkakamali, 2 taon na ang nakalilipas, tila si Binibining Zhang at ang kanyang mga kasama. Ang nagtulak sa akin sa Champag Tower. Pagkarinig nito, tiningnan ko ang kamay ni Zhang Ruonan. Napatigil ito sa ere, at may komplikadong emosyon sa kanyang mukha habang nakatingin sa akin sa likod ni Cheng Yu. Tiningnan ko ang kaguluhan sa aking harapan. Puno ng panunuya ang aking mukha. Sa gitna ng mga bulong-bulungan ng ibang tao, lalong namula ang mukha ni Zhang Yao. Hindi na niya inintindi ang ibang bagay, itinuro niya ako at sinabing, kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa'yo, bakit ako ipapadala sa Australia? Sa katayuan nila sa buhay. Dapat sana ay naging madali ang buhay niya sa Australia. Ngunit desidido si Zhang Ruonan na turuan siya ng leksyon, kaya pinutol nito ang access niya sa mga card. Umaasa lang siya sa kakaunting perang ibinibigay ng kanyang ina buwan-buwan, at namuhay ng may matinding hirap. Kasalanan ko. Malamig kong sagot, sino ba ang nang maliit at nang insulto sa akin noon? At sino ba ang nagpadala sa iyo sa Australia? Hindi mo pa napag-iisipan ng mabuti, sinisisi mo na agad ako. Zhang Yao, may nakalimutan ka bang dalhin mula sa Australia? Nang marinig niyang minura ko siya sa isip ko dahil sa kawalan ng utak, biglang tumayo si Zhang Yao at nagwawala, tama na. Lumingon si Zhang Ruonan sa kanyang tabi at nagbabala, hindi ka pa ba tapos sa kabuluhang ito? Ate, ipinagtatanggol mo pa siya dahil kay Xuyonchen. Ano ba ang nakita mo sa kanya? Mukha siyang pandak, wala ng pera, wala pang itsura. Isang ulila, pa. Bigla akong lumapit at sinampal si Zhang Yao. Ano naman kung isa akong ulila? Mas mabuti pa rin ako kaysa sa taong walang pinag-aralan na gaya mo. Lumingon ako kay Zhang Ruonan. Zhang Ruonan, disiplinahin mo ang mga kasama mo sa bahay. Napakuyom ang kamao ni Zhang Ruonan. Sa malamig na tono, inutusan niya ang kanyang sekretaryo, Song Nian, dalhin mo si Miss sa ospital. Hindi na nag-atubili si Song Nian, agad siyang lumapit at tinakpan ang bibig ni Zhang Yao bago ito kinalagkad palabas. Yonchen, puno ng pagsisisi ang mukha ni Zhang Ruonan, ang nangyari kanina. Paumanhin, Zhang, mukhang mali ang pinag-aabutan mo ng iyong paumanhin. Malayo ang tono ng pananalita ko. Tinignan ko si Fu Changsheng na mabilis na tinawag ng butler. Ngayong araw ang piging ng pamilyang Fu at sa daan pa lang. Alam na ni Fu Changsheng ang nangyari mula sa butler. Naglakad siya palapit nang hindi man lang tiningnan si Zhang Ruonan na humihingi ng paumanhin. Sa halip ay nag-aalalang tumingin sa kanyang asawa at kapatid, may nasaktan ba? Nang makitang umiling ang dalawa, doon lang tumingin si Fu Changsheng kay Zhang Ruonan, ang kaguluhan ngayong araw. Ang aking assistant na ang makikipag-usap sa inyo tungkol sa kabayaran. Matapos sabihin iyon, inutusan niya ang butler na samahan ang dalawa sa itaas para magpahinga. Hindi nasira ang piging dahil sa maliit na insidenteng iyon. Hanggang sa malalim na ang gabi, matapos pag-usapan ni Zhang Ruonan at ng butler ang kabayaran. Pagbalik niya sa bahay ng pamilyang Zhang, nakita niyang maliwanag ang buong bahay. Nang makita siya ng katulong, nagmamadali itong lumapit, Miss, pakiusap, kausapin niyo ang master at ang inyong ama. Bata pa naman ang dalaga. Habang nakikinig ay pumasok si Zhang Ruonan sa pintuan, at agad niyang nakita si Zhang Yao na nakaluhod sa sahig. May bakas pa ng sampal sa kanyang mukha, habang sa kabilang sofa, nakayuko at mahinang umiiyak ang ina ni Zhang. Hawak ni Zhang ang latigo at galit na tumingin kay Zhang Yao, sa tingin ko ay lumaki kang baluktot. Sino ba sa tingin mo si Xuyonchen? Ano ba ang katayuan ng pamilyang Fu? Paano mo nagawang galitin sila? Ang negosyo ng pamilyang Zhang ay karaniwang nasa ibang bansa. Kaya madalas din nananatili si Zhang sa ibang bansa para magtrabaho, at ang mga gawaing bahay ay pinamamahalaan ng kanyang asawa, hanggang sa inilipat na rin niya ang sentro ng kanyang trabaho sa bansa ngayong taon. Matapos marinig ang lahat ng ginawa nila nitong mga nakaraang taon mula sa butler, halos himatayin na si Zhang, dahil hindi mo alam ang mga tuntunin.
Kung ganoon, manatili ka sa Australia at huwag ka nang bumalik habang buhay. Itay, sigaw ni Zhang Yao na kasalukuyang nakaluhod sa sahig. Agad namang lumapit si Zhang Ruonan para ipagtanggol ang kapatid. Itay, bata pa ang kapatid ko. Bata pa ang tawag mo riyan. Lampas 20 taon na siya pero hindi pa rin gumagamit ng utak sa paggawa ng desisyon. Ikaw rin. Bukod sa pag-ibig, may laman pa ba ang utak mo? Napabuka ang bibig ng ina ni Zhang nang makitang pinapagalitan ang kanyang mga anak. Tumahimik ka. Nang marinig ni Ginoong Zhang ang boses ng kanyang asawa, naalala niyang nakalimutan niya rin itong pagsabihan. At ikaw naman, dahil sa labis na pagpapalayaw, napapahamak ang mga anak mo. Sa tuwing naiisip kong ang anak na matagal kong hinubog, ay 2 beses na naospital dahil sa isang lalaki, at parang mamamatay tao na sa kakaiyak, muling naglalagablab ang galit na akala ko'y napawi na. Hindi sila marunong mag-isip tapos nakikipagsabayan ka pa sa kagaguhan nila. Kung gustong mamatay ng anak mo dahil sa lalaki, hayaan mo siyang mamatay. Hindi naman naubusan ng anak ang pamilyang Zhang. Kailangan ba talagang sirain ang 5 taon ng kabataan at katapatan ng isang lalaki? Pati ikaw. Sa edad mong iyan, wala ka ng ibang natutunan kundi ang mga maling bagay. Hindi ka na nga marunong rumespeto sa iyong bayaw. Pati ang mga nakatatanda sa iyo ay binabastos mo. Ano ba talaga ang itinuturo mo sa kanila nitong mga nakaraang taon? Nang marinig ni Zhang Ruonan na pinapagalitan ang kanyang ina at kapatid, hindi niya napigilang maawa, ngunit isang tingin lang ni Ginoong Zhang ay hindi na siya makadalaw. Pumunta kayo ng kapatid mo sa silid-aklatan. At pagkatapos ay haharapin ko kayong dalawa. Naiwan sa sala sina Ginoong Zhang at ang kanyang asawa. Tiningnan ng ama ang asawang matagal na niyang kilala. Punong-puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Bago siya umalis ng bansa, alam niyang magiging abala siya. Kaya iniwan niya ang kanyang mga tauhan at katiwala para asikasuhin ang mga gawain sa bansa. Pero wala pang 1 buwan mula nang umalis siya. Isa-isang nagsumbong ang mga ito sa kanya. Nalaman niyang pagkapwesto ng ina ni Zhang, agad silang sinibak sa trabaho. At pinalitan ang sarili niyang mga tauhan. Nang malaman niya sa ibang bansa ang nangyari kay Zhang Ruonan na 2 beses na naaksidente dahil sa kanyang unang pag-ibig, at ang pagtrato nito sa kanyang asawa, napagtanto niyang unti-unting winasak ng ina ni Zhang ang pagkatao ng kanyang anak. Ang pamilyang Zhang ay kilala sa pagiging matapang at mapagpasya. Hindi sila dapat hinahadlangan ng emosyon, at dapat laging unahin ang kapakanan ng pamilya. Kahit gaano pa kasakit ang pinagdadaanan, dapat mabilis silang nakakausad, sa halip na umasa sa tulong ng isang lalaki sa loob ng 5 taon. Samantala, si Zhang Yao ay naging abusado sa loob ng maraming taon, nambubuli sa paaralan, at ang ginagawa lang ng ina ay magbayad ng pera para patahimikin ang mga biktima, nang hindi man lang pinapangaralan ng matindi si Zhang Yao. Dahil dito, nang dumating si Xu Yonchen, ay labis siyang naapi ng magkapatid, habang ang ina ay walang ginawa para disiplinahin sila. Mula ngayon, mananatili na ako sa bansa. Dahil mahina ang kalusugan mo, pumunta ka sa villa para magpagaling. Isang pangungusap ang naghatol sa natitirang buhay ng ina ni Zhang. Puno ng luha sa mga mata, tinignan niya ang lalaki sa harap niya. Ganyan mo ba ako kagalit? Tinignan ni Tatay Zhang ang kanyang asawa sa harap niya. Kung galit talaga ako sa iyo, noong araw na bumalik ako ng bansa, nakalapag na sana ang kasunduan sa diborsyo sa harap mo. Matapos sabihin ito, hindi na niya tinignan ang reaksyon ni Nanay Zhang at nagtuloy-tuloy sa opisina, sa loob ng opisina. Tahimik na nakatingin sina Zhang Ruonan at Zhang Yao sa kanilang ama. Sa alaala ng magkapatid, palaging nasa ibang bansa ang ama at bihirang umuwi, kaya mas malapit sila sa kanilang ina. Naging mabigat ang atmosfera sa loob ng opisina. Matapos umikot ng ilang beses ang kamay ng orasan sa dingding, saka lamang nagsalita si Tatay Zhang na may madilim na mukha. Zhang Yao, mananatili ka na sa Australia simula ngayon. Ipakukuha ko sa kanila ang pasaporte mo. At hindi ka papayagang bumalik ng bansa nang walang pahintulot. Tungkol naman sa iyo, tumingala si Tatay Zhang at tinignan ang kanyang panganay na anak. Punong-puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Dahil lang sa paghahabol sa isang lalaki, tignan mo kung gaano kapangit ang report ng kumpanya. Simula ngayon, ang anak ng iyong pangalawang tiyuhin muna ang hahawak sa posisyon ng C. Magsisimula ka sa pinakamababang posisyon. Pag-usapan natin ang pagiging C kapag may kakayahan ka na. Ay fe-freeze ang lahat ng card ninyong dalawa. Ang assistant ko ay magbibigay ng 10,000 allowance buwan-buwan at babawiin din muna ang inyong shares hanggang sa maging responsable na kayo. Sa bawat salitang binitawan ni Tatay Zhang, lalong namumutla ang mukha ni Zhang Yao. Sa tabi niya, hindi nagsalita si Zhang Ruonan. Ngunit mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran. Ang balita tungkol sa pagpapalit ng CEO ng Zhang's Group ay mabilis na kumalat sa buong industriya. Habang masayang nagkukwento si Cheng Yu sa akin, tinulungan niya akong mag-ayos ng mga gamit. Hindi ka pa nga nagtatagal ng 1 buwan dito. Babalik ka na agad sa Italy. Inilagay ko ang huling tupi ng damit sa loob ng maleta. Kailangan ko nang umalis.
Umuwi lang naman ako para samahan ang kaklase ko sa isang art exhibit. Pagkatapos nito ay dapat umalis na ako. Pero dahil sa mga gulo sa pamilya, ang mga magulang ko muna ang maiiwan dito sa bansa. At susunod na lang sila sa akin sa ibang bansa kapag tapos na ang lahat. At kung hindi ako alis, siguradong makakatagpo ko si Zhang Ruonan. Ngayong hindi na siya ang mas marami na siyang bakanteng oras, at wala na talaga akong lakas ng loob. Para makipag-ugnayan pa sa kanya, isinara ko ang maleta at binuhat ito patungo sa pinto. Agad na lumapit si Chen Yu at tinitigan ako ng may kuryosidad. Naaalala mo pa ba si Anyi? Natigilan ang kamay ko. Si Anyi? Matagal-tagal ko na ring hindi narinig ang pangalang iyon. Naaalala ko lang na sumama si Anyi sa dati kong asawa pabalik ng Amerika, at kung ano na ang nangyari pagkatapos noon. Wala na akong interes na alamin pa. Pinindot ni Chen Yu ang kanyang cellphone at binuksan ang balitang pang-entertainment mula sa Amerika. Iniabot sa harap ko. Si Anyi ay naging baldado, napamulat ako ng malaki sa gulat. Matapos basahin ang balita, nalaman kong hindi naging maganda ang buhay ni Anyi matapos siyang bumalik sa bansa kasama ang kanyang dating asawa. Bagamat pinoprotektahan siya ng kanyang dating asawa, labis na hindi nasiyahan ang pamilyang He sa kanyang mga kilos at panay ang pinta sa kanya. Nahulog si Anyi sa hagdan dahil sa labis na pagkalito at depresyon, at sa pagkakataong iyon ay sumabog pa ang balita tungkol sa iskandalo ni Huaiyu at ng ibang lalaki. Dahil sa iba't ibang dahilan, nag-away muli ang dalawa, at hindi na namin alam ang mga sumunod na pangyayari. Itinago ni Chen Yu ang kanyang cellphone dahil may ugnayan ang pamilyang Fu at pamilyang He noong nalaman ni Anyi na kapatid mo ako. Nakikiusap siyang iparating ko ang mensahe niya sa iyo. Tumahimik lang ako matapos siyang pakinggan dahil sa totoo lang, dapat ay wala kaming ugnayan ni Anyi. Noong pakasalan ko si Zhang Ruonan, kasal na si Anyi at nasa ibang bansa na. Kung hindi lang dahil sa patuloy na pagdadalawang isip ni Zhang Ruonan sa pagitan ko at ni Anyi, hindi sana kami umabot sa ganitong sitwasyon, sa madaling salita. Si Zhang Ruonan pa rin ang dapat sisihin. Nang malaman nilang babalik na ako sa Italia at hindi na babalik pa. Nagsagawa ng despedida ang mga kaibigan ko sa bansa, at bawat bot ng red wine sa loob ng silid ay naubos namin. Hindi pa sila kontento kaya lumipat kami sa isang club. Dahil ayaw kong mag-alala si Chen Yu, hindi na ako sumama sa susunod na lakad. Pagkatapos magpaalam sa mga kaibigan ko, tumayo ako sa tabi ng kalsada. At nang handa na akong sumakay ng taxi pa uwi, isang busina ang narinig ko sa tabi, "Yon Chen, sumakay ka na." Nang makilala ko ang taong nasa loob ng sasakyan na si Zhang Ruonan, hindi ko napigilang kumunot ang noo at humakbang paatras, ngunit sa asta niya. Hindi aalis ang sasakyan kung hindi ako sasakay. May ilang sasakyan na sa likuran ko. Ang naiinip na sa pagbusina, kaya wala akong nagawa kundi sumakay sa likuran. Ngumiti si Zhang Ruonan nang hindi nagsasalita, at pinaandar ang sasakyan paalis. Sa buong biyahe, pareho kaming tahimik hanggang sa huminto ang sasakyan sa labas ng bahay ng mga Fu. Matapos magpasalamat at akmang bababa na, bigla akong tinawag ni Zhang Ruonan na nasa harapan. "Yon Chen." Napahinto ako sa paghawak sa hawakan ng pinto, at nagtatakang tumingin sa babaeng nasa harap ko. "Yon Chen, kung hindi dahil sa utang na loob na yon at walang Anyi, magkakatuluyan pa rin kaya tayo?" May bakas ng pag-asa ang kanyang boses. Parang nakarinig ako ng isang malaking biro. At natawa ako ng malakas, kung iisipin, sa tagal mong hindi makalimot kay Anyi. Nakatadhana talaga tayong walang kahihinatnan, at kahit pa wala ang mga yon, hindi rin naman tayo posibleng magkatuluyan. Bilang isang asawa, wala kang alam kahit katiting tungkol sa akin. Hindi mo alam ang mga pagkaing iniiwasan ko, hindi mo alam ang numero ng telepono ko, mula simula hanggang wakas, hindi mo kailanman ako pinahalagahan. Iniisip mong hindi ako importante, kaya lang naman ako nakasanayan mo ay dahil sa 5 taong ibinuhos ko para tratuhin ka ng mabuti, kaya hindi ka sanay na wala na ako. Hindi iyon ang tunay na pagmamahal. Ano ba ang tunay na pagmamahal? Iyon ay ang pagiging tapat hanggang dulo. Ito ay pagpapalitan ng taos pusong damdamin, ang malinaw na pag-alala sa bawat detalye tungkol sa akin, ang katiyakang makakasama ko habang buhay. Ang pag-aalis sa lahat ng mga hadlang, ang paninindigan sa panig ko, ang pagtitiwala sa akin. Ang pagtatanggol sa akin, ang pakikinig sa paliwanag ko, sa tuwing magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Na hindi mananahimik lang. Sa oras na mapahamak ako, ang pagpili sa akin ng walang pag-aalinlangan. Ang mga bagay na ito, alin dito ang nagawa mo? Isang dalagang pinalaking may karangyaan, ang iniisip lang ay ang mahalin siya ng iba. Pero hindi niya naisip kung paano magmahal ng kapwa. Kung may alam lang sana si Zhang Ruonan, hindi siya pupunta sa ibang bansa ng paulit-ulit para hanapin ang kanyang white moonlight habang siya ay kasal. At hindi rin siya palihim na magpapakita para damayan ang kanyang white moonlight matapos itong magpakasal. Na nagdudulot ng hindi kinakailangang gulo sa pagsasama ng mag-asawang iyon. Wala akong pakialam sa magiging reaksyon niya.
Patuloy ko pang sinabi, kung hindi dahil sa pagtanaw ng utang na loob na ito, hindi sana tayo nagtagpo. Sana ay may sarili akong buhay. Tulala akong tiningnan ni Zhang Ruonan at naramdaman ko ang pait sa aking lalamunan. Ibinuka niya ang kanyang bibig na parang may sasabihin, ngunit sa huli ay wala ring lumabas na salita. Tahimik lang siyang nanood sa akin habang binubuksan ko ang pinto at lumalabas ng sasakyan. Sa sandaling papasok na ako sa villa, isang nakasisilaw na ilaw ng sasakyan ang tumama sa aking mukha. Kusa kong itinaas ang aking kamay upang takpan ang aking mga mata, ngunit narinig ko ang matinis na tunog ng preno at ang gulat na sigaw ni Zhang Ruonan. Yonchen, ang salarin sa aksidenteng ito ay si Zhang Yao na ngayon ay wala na sa kanyang katinuan dahil sa matinding puot. Nang maisip niyang ako ang dahilan ng lahat ng ito, wala na siyang inisip pa. Kumawala siya sa mga bodyguard at pinaharurot ang sasakyan patungo sa akin. Hindi inaasahan. Ngunit tinulak ako ni Zhang Ruonan palayo ng mabilis. Maliban sa ilang gasgas, wala akong ibang natamong sugat. Sa halip, si Zhang Ruonan ang napuruhan dahil tuloy-tuloy lang sa pagdiin si Zhang Yao sa silinyador, hindi lang siya naparalisa sa mga binti. Kundi mahigit isang buwan ding nanatili sa i. Hindi pa man nakakaaksyon ang pamilyang Shen at Zhang nang malaman ang balitang ito, personal na ipinakulong ng ama ni Zhang si Zhang Yao. Kung kailan siya makakalabas, hindi na yon malinaw. Sa mga araw na nasa ospital, dumalaw din naman ako kay Zhang Ruonan dahil siya ang taong nagligtas sa buhay ko kapalit ng sarili niyang kaligtasan. Habang nakatingin sa kanya na puno ng tubo ng ventilator ang katawan, madalas akong bumuntong hininga, puno ng komplikadong emosyon ang aking mga mata. Ang mga salitang sinabi ko sa sasakyan noon, sa huli ay pinakinggan pa rin ni Zhang Ruonan, ngunit para sa akin. Huli na ang lahat. Ang pagligtas sa akin ni Zhang Ruonan ay isa lamang huling pagbawi sa kanyang pagkakamali. Matagal ko siyang pinagmasdan bago ako tumayo at umalis. Dahil sa sinapit niyang aksidente sa sasakyan. Ang plano kong bumalik sa Italia ay kinailangang ipagpaliban. Sa mga sumunod na buwan, nanatili ako sa mansyon para magpagaling. Isang umaga, nabalitaan kong gising na si Zhang Ruonan. Nang malaman niyang si Zhang Yao ang nakabangga sa kanya at siya ay naparalisado ang mga binti, wala siyang naging reaksyon. Sa halip ay naging napakatahimik niya. Hanggang sa araw na ito, habang inaayos ko ang aking mga gamit. Nakakita ako ng isang singsing sa loob ng drawer. Ito ang singsing na nakuha ko noong tumalon ako sa dagat, na ginamit ni Zhang Ruonan para pakasalan ako. Sa loob ng 7 taon, dahil sa maling pag-aalaga, ang diamante sa singsing ay matagal nang natanggal. At kinakalawang na rin ang mismong singsing. Hinaplos ko ang singsing ng matagal na panahon. Marahil ang tanong ni Zhang Ruonan sa akin sa loob ng sasakyan noon, ang singsing na ito ang pinakamagandang sagot. Kinakalawang na ito, kaya kahit wala ang mga panlabas na salik, kung hindi dahil sa aking pagpapakasakit, ang aming kasal, ay hindi kailanman aabot sa hangganan. Ibinabalik ko ang singsing sa kahon at ipinaabot ito sa katiwala para ibigay kay Zhang Ruonan. Nang makita ni Zhang Ruonan ang singsing, natulala siya ng matagal. Sa kanyang alaala, wala siyang naibigay na kahit anong regalo sa akin, at ang tanging singsing na mayroon siya ay ibinigay pa niya kay Annie. Nang bumisita ang isang kaibigan, pagkakita sa singsing, bigla itong napabulalas. Hindi ba ito yung singsing na itinapon natin sa dagat? Nakatitig siya sa singsing sa kanyang kamay, at ang mga alaala ng araw na iyon ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Noong araw na iyon, dahil sa isang pustahan, itinapon nila ang singsing na ito sa dagat. Ang pustahan ay kung sinong lalaking kasama ang makakahanap sa lupa sa hilagang bahagi ng lungsod, mapupunta sa kanya ang lupa. Para dagdagan ang tsansang mahanap ito, tinali nila ng mahigpit ang singsing sa pisi ng pamingwit at inihagis ito sa dagat gamit ang fishing rod. Kahit na ganun, walang nangahas na tumalon sa dagat, maliban sa akin. Na may malamig na mukhang nagtanong sa naghamon kung totoo ba ang pustahan. Matapos makuha ang kumpirmasyon at ang pirma. Sa kasunduan ng lupa, nang walang pag-aalinlangan ay tumalon ako sa dagat. Habang pinapanood ang aking payat na figura na nilalamon ng mga alon. Pumuti ang kanyang mga buko sa daliring humahawak sa rehas, isang hindi inaasahang kaba ang bumalot sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, gusto pa nga sana niyang tumalon kasabay ko, subalit sa susunod na sandali. Lumitaw ako mula sa dagat, mahigpit na hawak ang singsing, at niyakap niya ako ng mahigpit. Puno ng takot ang kanyang puso, at may kasama pang kakaibang damdamin hanggang sa kasalukuyan. Naintindihan na niya na ang damdaming iyon ay pagkagusto, ay pagmamahal. Ang totoo, simula noong sandaling tumalon ako sa dagat para hanapin ang singsing, mahal na niya ako. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik sa kanyang buong pagkatao, tinakpan niya ang kanyang mukha at humagulgol. Kagabi, bumalik ang katiwala sa tahanan ng pamilya Few at nagdala pa ng isang truck ng mga regalo. Tiningnan ko ang mga regalong ito nang may pagkalito sa mukha at nagmadaling nagpaliwanag ang katiwala.
Nakita raw ni Zhang Ruonan ang singsing sa kasal, kaya matagal siyang umiyak, tumawag siya para ipahanda ang mga ito, bilang kabayaran daw para sa akin. Matagal kong tinitigan ang tumpok ng mga regalo, at sa huli ay isa-isa ko ring binuksan, natuklasan ko. Ang mga regalong ito ay para sa aking edad mula 1 hanggang 18, pati na rin sa 5 taon ng ating pagsasama sa anibersaryo, bagong taon, at Valentine's Day. Lahat ay may kaukulang regalo, bawat isa ay gusto ko, mga bagay na kaya niyang gawin sa isang tawag lang. Ngunit huli na ng 7 taon, ibinaba ko ang huling regalo, tumayo at sinabi sa katiwala. Ibenta niyo lahat, ibigay ang kikitain sa ampunan, papalapit na ang araw ng paglisan. Sa paghihiwalay na ito, hindi ko alam kung kailan pa muling magkikita, kinalimutan din na Fu Changsheng at Cheng Yu ang lahat ng kanilang gagawin. Sinamahan nila akong libutin ang buong lungsod, mula sa paglubog ng araw sa dalampasigan hanggang sa pinakamataas na bahagi ng Ferris wheel, mula sa candy sa kalsada hanggang sa panghimagas sa mga mamahaling restaurant. Ito ang pinakamasayang panahon ko sa loob ng 20 taon, habang nilalagyan ni Cheng Yu ng pagkain ang mangkok ko ay nagpayo siya, kumain ka ng marami. Kapag nasa ibang bansa na, mahirap nang mahanap ang lasang ito, kahit panaglaan sila ng kusinero at kasambahay na sasama sa akin. Ngunit sa ibang lupain, imposible talagang makuha ang eksaktong lasa nito. Tumango ako ng maayos, kinain ko ang bawat subo ng pagkain inilagay ni Cheng Yu, noong araw ng pamamaalam sa paliparan. Nakita ko si Zhang Ruonan na matagal ko nang hindi nakikita, hindi ko alam ang layunin niya, kaya maingat na itinago ako ni Fu Changsheng at Cheng Yu sa kanilang likuran. Habang nakatingin sa babaeng nakaupo sa wheelchair, dumaan sa puso ko ang kaunting awa, ngunit mabilis din itong naglaho. Umiti ako bago umalis paalam. Pagbalik sa Italia, hindi na ako bumalik sa dati kong apartment, kundi nanirahan na sa villa na inihanda ni Fu Changsheng at ng kanyang asawa para sa akin. Ang 2 kasambahay na dala ko ay mabilis na nilinis ang bahay, at nagsimula na ring magluto ang kusinero para sa akin. Sa loob ng sumunod na linggo, bukod sa pakikipagkita sa mga kaibigang matagal ko nang hindi nakakasama, abala ako sa paghahanap ng lugar para sa aking art exhibit. Bagamat abala, masaya naman ang takbo ng mga araw ko hanggang sa gabing ito. Nakatanggap ako ng tawag, hindi mula kay Fu Changsheng, at hindi rin mula kay Cheng Yu. Mula ito sa nanay na direktor ng aming bahay ampunan, sinabi niyang pumanaw na si Ginang Zhang at umaasang makakauwi ako para magbigay ng huling respeto. Hindi alam ng direktor ang nangyari sa pagitan namin ng pamilya Zhang, inakala lang niya na dahil tinulungan ako ni Ginang Zhang noon, dapat lang akong bumalik ng bansa. Pagkakita ko sa bahay ng mga Zhang na puno ng mga dekorasyong pangluksa, bumigat din ang aking damdamin dahil sa lahat ng bagay, tinulungan niya rin naman ako. Pagpasok ko sa bulwagan ng lamay, nakita ko ang marami pang taong tinulungan ng pamilya Zhang, nagtanguan lang kami. Walang nag-usap. Sa telepono, ipinaliwanag din sa akin ng direktor ang sanhi ng pagkamatay ni Ginang Zhang. Dati na talagang mahina ang pangangatawan ni Ginang Zhang, at lalo pa itong lumala matapos siyang ipadala ni Ginoong Zhang sa isang villa para magpagaling. Ang pagkakakulong ni Zhang Yao at ang pagkaparalisa ni Zhang Ruonan ay inilihim sa kanya hanggang sa araw na yon. Gusto sanang makausap ni Ginang Zhang si Zhang Yao, ngunit walang sumasagot sa tawag, kaya nagtanong siya sa kasambahay. Doon niya nalaman ang katotohanan. Dahil sa matinding galit at pagkabigla, inatake siya sa puso. Nawalan siya ng buhay agad-agad. Pagpasok ko sa bulwagan, agad kong napansin si Ginoong Zhang na puti na ang buhok. At si Zhang Ruonan na nakaupo sa wheelchair at walang emosyon ang mukha. May hawak akong bulaklak na chrysanthemum at tumayo sa harap ng kanyang retrato. Nagbaw ako ng 3 beses at inilagay ang bulaklak. Matagal akong tumitig sa kanyang larawan habang nag-isip. Tungkol kay Ginang Zhang, komplikado ang nararamdaman ko. Kung ang pag-uusapan ay utang na loob, winasak niya ang 5 taon ng aking kabataan. Kung galit naman, tinulungan niya akong makapag-aral. Ngunit wala na ang taong patay na. Ang nakaraan ay pumanaw na rin kasabay niya. Tumingin ako sa kanyang retrato sa huling pagkakataon at lumapit kay Ginoong Zhang para magbaw ng bahagya. Tito, makiramay po kayo. Tumango lang si Ginoong Zhang. Hindi siya nagsalita. Lumapit naman ako kay Zhang Ruonan, matagal ko siyang tinitigan bago mahinang nagsalita. Makiramay ka. Napangiti ng mapait si Zhang Ruonan at hindi rin nagsalita. Dahil malapit na kamag-anak ang pumanaw, dinala ng mga gwardiya si Zhang Yao mula sa kulungan. Matapos ang karanasan niya sa bilangguan, nawala na ang pagmamalaki ni Zhang Yao, tanging kawalan na lang ng gana ang natira. Kahit pagkakita kay Zhang Ruonan, wala siyang naramdamang emosyon. Ngunit nang makita ang retrato ni Ginang Zhang, biglang napaluhod si Zhang Yao at humagulgol, "Ma." Ang mga bisitang nakiramay ay hindi napigilang lumingon sa ibang direksyon. Nang ilibing si Ginang Zhang, umulan ng mahina. Nang pumanaw ang ina ni Zhang, nagpadala rin ng mga kinatawan ang ibang mga pamilyang elite para makiramay sa araw na ito.
Napansin ni na Fu Changsheng at Chen Yu na palihim akong bumalik, ngunit wala silang sinabi, nagpaliwanag pa rin ako sa kanilang dalawa. Inakap ako ni Chen Yu, kung sakaling bantaan kanya, hindi namin siya palalampasin. Sa sementeryo, nagbahagi kami ni Chen Yu ng isang payong habang pinapanood ang dahan-dahang pagbaba ng kabaong ng ina ni Zhang sa hukay. Sa tabi, si Zhang Yao ay halos himatayin na sa kaiyak habang mahigpit siyang hawak ng dalawang gwardiya mula sa bilangguan, natapos ang paglilibing. Paglingon ko, nakita ko si Zhang Ruonan na nababasa ng ulan habang nakatingin sa akin, pwede mo ba akong samahan maglakad ng kaunti? Nag-aalalang tumingin sa akin si Chen Yu. Sa bawat pagkakataon na kumukurap ako, handa si Chen Yu na tumanggi para sa akin, hinigpitan ko ang hawak sa payong. Sa huli ay binitawan ko rin ito, lalong lumakas ang ulan, at naglakad ako dala ang payong patungo sa tabi ni Zhang Ruonan. Ang katiwala ng pamilyang Zhang na kakarating lang ay pinayungan si Zhang Ruonan habang itinutulak siya palabas ng sementeryo, sa ilalim ng makapal na ulap. Wala na akong pamilya. Tumigil ang pagtulak ng katiwala sa wheelchair, huminto rin ako at tiningnan siya. Pumanaw ang ina, nakulong ang kapatid, at siya mismo ay may kapansanan. Ang ama ay matagal nang hindi umuwi para sanayin ang tagapagmana, at siya rin ang unang umalis sa libingang ito. Bumuka ang kanyang bibig. Ngunit wala siyang masabi. Hindi ba't ganyan na talaga ang paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa nitong mga nakaraang taon? Marahil ay naisip ito ni Zhang Ruonan, bigla siyang napangiti ng mapait, kung maaari lang sana itong ulitin. Kay ganda sana, nang sa gayon ay maibibigay niya ang buong puso sa pagmamahal at pagprotekta sa akin, at hindi sana tayo umabot sa ganito. Hindi rin sana siya magtatapos na mag-isa sa kanyang pagtanda. Sayang lang at walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito, Zhang Ruonan. Habang nahihiwalay sa ingay ng labas, sa unang pagkakataon ay malinaw niyang narinig ang aking sinabi, ang buhay ay walang pagkakataong maulit. Kailangan nating magpatuloy, maging siya man o ako. Pareho tayong kailangang patuloy na humakbang pasulong. Wala nang pagkakataong maulit ang sa atin. Ito na ang 3 taon ng ating diborsyo. Ito ang unang pagkakataon na nag-usap tayo ng ganito kahinahon. Maghiwalay tayo ng maayos. Noong nagkita tayong muli. Sinabi ko iyan sa kanya. Noon, puno lang ang isip niya sa pagbawi sa akin, kaya hindi niya naintindihan ang pamamaalam na nakapaloob sa aking salita. Bigla akong huminto, itiniklop ko ang aking payong at naglakad palabas ng pintuan, huwag na tayong magkita pang muli. Ang aking anino ay unti-unting naglaho sa kanyang paningin. Sige, paalam. Xu Yonchen.